Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6921-6940. Kabanata 6,921 James ay tumingin sa kanya. Ngumiti siya ngunit nanatiling tahimik. Ang malaking tao na ito ay tila medyo mayabang, ngunit hindi sigurado si James tungkol sa kanyang tunay na lakas. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na inaasahan ito. Hindi ko gusto ang idle chatter, malamig na sabi ni Quince. Dahil sobrang matigas ang ulo mo, hayaang ayusin ang mga bagay ng may away. Sa isang sulyap ng isang mata, isinakay niya ang kanyang paa patungo sa malaking taybak na nakadikit sa lupa, ipinapadala ito na lumilipad ng may isang mabigat na pag-swipe. Ang isang nakasisindak na enerhiya ng taybak ay sumabog ng diretso kay James na may isang bingi na dagandong. Ito ay matindi at nakamamatay. Boom! Sa ilalim ng isa pang pagsabog ng lupa na sumasabog, pinalamanan ng alikabok ang hangin kung saan nakatayo si James. Ang madilim na ilaw ng taybak ay biglang sumabog, nagpapadala. Ang mga shockwaves ripple sa bawat direksyon, kahit na nanginginig ang Taishi Grand Temple ng marahas. Naisip ko na ikaw ay isang bagay, ang mabuting paksayon na dapat. Bago pa matapos ni Quince ang kanyang pangungusap, isang sagradong lotus na namumulaklak sa gitna ng umuusbong na alikabok, kasama si James na nakaupo sa isang posisyon ng lotus. Ang lotus ay umakyat ng seryoso at napakalaki sa hangin. Ang tatlong pagsasama ng kayamanan ay tunay na kahanga-hanga. Pinaikit ni Quince ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, ang pagpapakita ay hindi makakatulong sa iyo. Ang lakas ang mahalaga sa labanan. Habang siya ay nagsalita, itinaas niya ang napakalaking taybak na mataas at dinala ito na bumagsak ng isang kulog na boom. Ang isa pang nakakatakot na pagsulong ng enerhiya ng itim na taybak ay lumakas kay James. Gayunpaman, ang enerhiya ng taybak ay mabilis na hinihigop ng buo ng isang transparent na pader ng enerhiya na bumangon sa paligid ni James, nawawala ng walang bakas na parang nilamon ng walang bisa ang instant na bumaba. Nang makita ang eksenang ito, si Quince ay natupok ng fury. Nakita niya ito bilang isang direktang pagharap. Gamit nito, sumakay siya sa hangin, na pinakawalan ang isang walang tigil na barrage ng mga itim na talismans patungo kay James, mabilis na bumubuo ng isang napakalaking pagbuo ng talisman na ganap na nakapaloob sa kanya. Ang napakalaking pagbuo ng talisman ay sumabog sa isang nakasisilaw na lila itim na kasanayan at sinamahan ng hindi mabilang na madilim na ilaw na mga swords na lumibot kay James habang ito ay nabuo. Inilunsad nila ang isang galit at mabisyo na pag-atake. Sa gitna ng matalim na mga klang ng banggaan, hindi mabilang na madilim na ilaw na mga taybak ay sumabog laban sa transparent na pader ng enerhiya ni James. Sa isang iglap, may patuloy na pagsabog ng bingi, na nagwawasak sa buong paligid. Sa kabila ng mabangis na pagsalakay, si James ay nanatiling nakaupo sa cross-legged at hindi gumagalaw, na kahit na ang kaunting pinsala sa nakapaligid na pader ng enerhiya. Nasaksihan ang eksenang ito, si Quince ay nasaran ng loob sa matinding. Tumanggi akong maniwala na ang iyong tatlong mga pagsasama ng kayamanan ay walang kapantay. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa daan-daang mga ilusyon, na gumagamit ng kanyang napakalaking taybak na may kakilakilabot na momentum, nakapaligid kay James, at naglulunsad ng mabangis na pag-atake laban sa pader ng enerhiya. Ang isang kulog na pagsabog ay sumunod sa isa pa habang ang nakasisindak na itim na enerhiya ng taybak na pinukpok laban sa pader ng enerhiya ni James, ay unti-unting nagdulot ng hindi mabilang na mga bitek. Break! Umungol si Quince. Nagmaneho siya ng daan-daang mga ilusyon habang naghahawak ng kanyang taybak. Sa isa pang bingi ng bingi, ang pader ng enerhiya ay kumalas. Gayunpaman, kung ano ang hinihintay na Quince ay hindi si James mismo, ngunit 81 jade blossoms, 36 na mga bulaklak na ginto, at 9 na makulay na mga sagradong lotus ng Cyrisa.
Pinalibutan nila si James at nabuo ang tatlong siksik na umiikot na mga vortex, pagkatapos ay sumabog na may isang napakatalino at nakasisilaw na napakaraming ilaw ng banal na ilaw. Kung saan naantig ang banal na ilaw, ang mga hindi kilalang mga anino na sumugod sa nagtatanggol na bilog ni James mula sa lahat ng direksyon ay nasira at sumabog. Nagdulot ito ng dugo na punan ang buong walang bisa, at lumipad ang laman. Sa sandaling ito, isang napakalaking anino ang bumaril sa loob ng ilaw at bumagsak sa walang bisa bago bumagsak sa lupa na may malakas na bang. Isang bibig ng dugo ang nag-spray, na inihayag ang pangunahing sarili ni Queens. Sinuportahan niya ang kanyang sarili sa napakalaking itim na taybak, nakaluhod sa isang tuhod. Itinaas niya ang kanyang ulo, mga mata ng dugo na puno ng kalungkutan at pagkagalit. Ikaw ay duwag na scoundrel, wala kang mga guts upang harapin ako ng ulo. Nagtatago ka lang sa likuran ng bulaklak na lotus na iyon. Anong uri ng kasanayan iyon? Panipi. Naririnig ito, tinanong ni James nang may interes, naubusan ka na ba ng mga trick? Kung mayroon kang mga bayag, lumabas mula sa lotus na bulaklak na iyon at harapin mo ako. Galit na umungol si Queens. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6922. Tila na sobrahan kita. Umiling-iling si James sa ilang panghihinayang. Akala ko ang mga unorthodox na paksayon ay maaaring magkaroon ng ilang supernatural na kapangyarihan, ngunit tila. Nakipag-ugnay si Queens, ikaw. Ngunit hey, hindi masama, biro ni James. Nagawa mong masira ang aking espiritual na patunay at matagumpay na makatakas mula sa aking tatlong kayamanan. Sa pamamagitan lamang ng 2 feats na iyon, ang iyong lakas ay sapat na upang mangibabaw sa karamihan ng mga powerhouse ng ranggo ng Soma Declan sa Zymergy. Ang mga hindi karapat-dapat na paksayon ay talagang may ilang mga talento. Dahil gusto mo ng isang diretsyo na labanan, sasamahan kita hanggang sa wakas. Panipi. Itinapon ni James ang umiikot na tatlong kayamanan at ang napakalaking sagradong lotus na siya. Umupo. Sa susunod na sandali, ang isang nakasisilaw na banal na ilaw ng bahaghari ay sumabog na may casual na alon ng kanyang kamay, at ang isang banal na tibak na nakapaloob sa maraming mga kulay ay lumitaw sa kanyang kamay. Nakatitig si Queen sa pagkabigla habang hinawakan ni James ang banal na tibak at dahan-daang bumaba. Bigla, isang takot ang tumaas sa kanyang puso na tumusok sa kanyang kaluluwa. Ang pagraranggo sa nangungunang 10 kabilang sa 72 unorthodox na paksayon at bihirang makatagpo ng mga kalaban, nakaramdam siya ng takot habang nahaharap sa isang magsasaka. Ito ay isang pakiramdam kahit na hindi siya makapaniwala. Halika, bibigyan kita ng isang pagkakataon, dahan-daang sinabi ni James. Halika sa akin kasama ang lahat ng iyong mga nakatagong kaalyado. Naririnig ito, ang clenched sword ni Queens ay gumawa ng isang tunog ng pag-crack. Marunong ka ng kapwa, ikaw talaga. Iniwan ni James ang taybak na Jozo sa kanyang kamay bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Sa isang instant, ang kalangitan ay nagbago ng kulay, at ang lupa ay nanginginig ng marahas. Ang isang nakasisindak na ilaw ng taybak ng bahaghari ay sumabog at tinusok sa pamamagitan ng walang bisa. Tumangala si Queen sa kakilakilabot habang ang ilaw ng taybak ay dumaan sa kalangitan, na tinusok ang mga katawan ng mga powerhouse mula sa mga hindi karapat-dapat na paksayon na nakatago sa loob ng 40 langit, na nagdulot sa kanila na sumabog sa kalagitnaan ng hangin. Ang pag-iyak ay sumigaw sa buong 47 langit, dugo at laman na nakakalat, at ang bumabagsak na ulan ng dugo at hindi mabilang na mga piraso ng laman ay naging lugar na ito sa isang purgatorio. Pagkaraan ng mahabang panahon, si Queens, sa pagkabigla pa rin, ay tumalikod sa kanyang nanginginig na katawan patungo kay James. Anong uri ka ng halimaw? Magaan ang sinabi ni James, binigyan kita ng isang pagkakataon, ngunit ikaw ay masyadong maingay. Ang aking pasensya ay limitado. Hindi, imposible. Ang malaking ulo ni Queens ay umiling tulad ng isang wablang planeta. Ang 30 hindi karapat-dapat na sekta at ang 72 unorthodox na paksayon ay nagtatanim ng walang talo na katawan ng Vajra. Wala ring sandata sa Zymergy na madaling makakasama sa atin. Sa mga mata ng dugo, tinitigan niya si James. Anong taybak ang mayroon ka sa iyong kamay? Dahan-daang itinaas ni James ang taybak na Jozo sa kanyang kamay at ngumiti ng mahina. Oh,
Nakalimutan kong ipakilala ito. Ito ay tinatawag na Wuya Demon Slayer Sword. Imposibleng. Umungol si Queens. Imposibleng patayin ang napakaraming mga powerhouse ng sabay-sabay, kahit na ang Wuya Demon Slayer Sword. Nakalimutan kong banggitin. Si James ay nag-urong ng walang kasalanan. Gumagamit ako ng Jozo Sword ng Wuya Demon Slayer Sword. Ikaw, Jozo Sword. Tila nadapa si Queens sa isang lihim na kaluluwa. Paano posible na ang Wuya Demon Slayer Sword ay talagang naglalaman ng isa pang taybak sa loob nito? Sapat na. Walang tiyaga si James na nag-ambala, ikaw ay isang figurehead ngayon. Alinman sa pakikipag-chat sa akin, uminom at talakayin ang mga gawain ng iyong mga hindi karapat-dapat na paksayon at sekta, o papatayin kita ngayon. Panipi. Nakaharap sa bantal ni James, nanginginig si Queens at umatras ng maraming mga hakbang sa kanyang klangkang sword. Nais mong pilitin akong ibunyag ang aming mga lihim. Nais mo. Ikaw ay tunay na isang simpleng pag-iisip, malalakas na kapwa. Umiling-iling si James. Pagkatapos ay bibigyan ko ang iyong nais. Mamatay. Habang nagsalita siya, isang biglaang pagsabog ng ilaw ng bahaghari ang bumaril mula sa itaas tulad ng ang Jozo Sword sa kanyang kamay ay malapit nang lumipat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6923. James ay nagpabiye sa kanyang kilay at tinanong, ano ang ibig mong sabihin, MS Silver? Sa mga salita, ang mga pisngi ni Queens ay nakatweet na may mukha na puno ng pagkabigla at kakilakilabot. Malapit na siyang magsalita kapag ang boses ng ethereal ni Silver ay sumigaw sa walang bisa. Ang mga mula sa mga hindi karapat-dapat na paksayon at sekta ay hindi kanais-nais na mga magsasaka. Madali nilang mababago ang kanilang mga forma at itago ang kanilang mga auras. Hindi madaling mahuli ang isang pahiwatig sa kanila, pabayaan ang isa sa 72 hindi karapat-dapat na paksayon. Ito ay magiging isang awa na patayin siya. May mga paraan upang matuklasan ang kanilang mga lihim. Habang bumagsak ang mga salita, maraming makapal at matibay na mga pag-agos ng kidlat ng bahaghari ay biglang bumaba sa loob ng napakaraming ilaw na kulay sa walang bisa at napuno na Queens. Sa pag-iwas ng mga hiyawan ni Queens, nagpakita si James ng isang nakakagulat na ekspresyon. Akala ko ang mga pinakamataas na espiritu ay hindi makikialam. Sa pamamagitan ng isang flash ng maraming kulay na banal na ilaw, ang bahaghari ng kidlat at Queens ay lahat ay kinaladkad sa Taishi Grand Temple. Pagkatapos, ang ethereal na tinig ng pilak ay sumigaw sa walang bisa muli. Ang mga pangunahing espiritu ay talagang hindi makikialam sa mga pakikibaka ng mga nabubuhay na nilalang, ngunit ang 40 langit ay ang aking domain. May karapatan akong mamagitan kung may kumikilos na ligaw sa aking teritoryo. Panipi. Naririnig ito, hindi makakatulong si James ngunit nag-urong. Ang mga Diyos ay pinapaboran ang lakas. Sa lakas, kahit anong sabihin ng isa ay may hawak na timbang. Ito ay isang bagay lamang ng tiyempo at pagpapatupad. Sa pag-iisip nito, sinabi ni James, MS Silver, iiwan ko siya sa iyo ngayon. Hindi ko na mahanap ang babaeng iyon na magsaya. Siya ang mastermind sa likod ng paglabas ng mga hindi karapat-dapat na paksayon at sekta. Taya ko na nagtatago siya ng higit pang mga lihim. Panipi. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, si James ay naging isang ilaw ng taybak at binaril sa hangin. Samantala, sa isang sulok ng 47 langit, dinala ni Morgoth ang terrified Yeria sa kanyang likuran at basag na walang tigil sa pamamagitan ng walang bisa. Nagreklamo siya, sinabi ko sa iyo na huwag gulo kay James, ngunit hindi ka makikinig. Sinabi mo pa na ito ang kanyang pagdadalamati. Ngayon ito ang aming pagdadalamati, at nasa harap natin ito. Panipi. Imposible. Hindi siya maaaring maging malakas. Naging mapatla ang mukha ni Yeria. Paano niya mapupuksa ang napakaraming mga powerhouse na may isang taybak lamang? Sila ang cream ng ani sa mga hindi karapat-dapat na paksayon at sekta, na may kakayahang mangibabaw sa lahat ng mga templo sa ilalim ng 40 langit sa sandaling lumitaw ito. Paano ito pinamamahalaan ni James? Maaari ba siyang makarating sa ranggo ng Declan Mahayana? Hindi ako sigurado, ngunit siguradong mababaliw ka. Morgoth scolded irritably, kahit na hindi ka tugma para kay James. Ang pangkat ng mga hindi karapat-dapat na paksayon at sekta na iyong inanyayahan ay walang iba kundi ang basurahan.
Sino ang tinatawag mong basura? Hinawakan ni Yeria ang tainga ni Morgoth at mabangis. Sigaw ni Morgoth, pagkatapos ay bumagsak ng malakas mula sa walang bisa kasama si Yeria. Bitch ka! Hinaplos ni Morgoth ang kanyang tainga at tumayo. Sumigaw siya, manggahas ka na kumagat ako. Ikaw ba ay piteng o isang buwaya? Huwag mo itong banggitin sa akin, galit na bulalas ni Yeria. Sinasabi ko sa iyo ang isang bagay na seryoso. Bakit ka palaging nakikipagtalo sa akin? Galit si Morgoth, tiwala ako sa iyo ng lubusan, at pinagtaksilan mo si James. Patuloy mong sinasabi na pareho kami, ngunit hindi mo ako ibinahagi ng anumang mga lihim sa akin. Hindi ba iyon ang humahantong sa akin sa aking kamatayan? Si Yeria ay lumaki kahit na ang herer. Ikaw ang nagpapadala ng iyong sarili sa kamatayan. Hindi mo alam kung saan itatago kapag nakita mo si James. Ngayon ay sinasabi mo sa akin ang mga ito. Mayroon ka bang budi? Alam mo ba na ang aking plano ay hindi maloko? Hanggat lumabas si James sa Taishi Grand Temple, maaari mo siyang pigilan. Sa mga powerhouse ni Queens at ang mga unorthodox faction powerhouse, maaari nating lubos siyang ibagsak. Gayunpaman, sinaktan mo si Queens at pinilit kaming tumakbo para sa aming buhay dahil sa iyong duwag. Lahat ito ay dahil sa iyo. Panipi. Nanlaki ang mga mata ni Morgoth habang nakikinig siya sa galit ni Yeria. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang mga pisngi ay twitched at tinanong niya, kaya sinasabi mo sa akin, mali ako na naisave ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,924. Kung hindi ito para sa aking napakatalino na martial prowess, foresight, at karunungan, babalik ka kasama si James at pinahirapan siya, sabi ni Morgoth at mabangis na itinuro sa Yeria. Palagi akong sinusunod ang iyong mga order mula nang makatakas ako mula sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Kumusta naman ang mga pangako na ginawa mo? Ano ang tungkol sa pagiging DUALCULTIVATION na kasosyo? Hindi ko pa nakita ang iyong pagkilos. Tapos na ako. Hindi ko na ito ginagawa. Agad na kumalat si Morgoth at kumuha ng ilang hakbang. Babalik ako upang humingi ng tawad kay James. Sa aming relasyon, wala itong mga problema. Panipi, handa ka bang maging alipin niya? Ang boses ni Yeria ay nanginginig habang sumisigaw. Morgoth, ikaw ang demonyo. Minsan ay nagdulot ka ng kaguluhan sa Zymergenie. Ang iyong sarili. Pinatay mo pa ang Xyloria Taichi at ang Xyloria Law of Paths. Nasaan ang iyong kamahalan, ambisyon, at pagmamataas? Panipi. Mas mahusay pa rin ito kaysa sa pagiging isang lapdog sa iyo at kailangang itago kahit saan, muling samabi si Morgoth. Yeria Earjo, ikaw ay isang mapahamak na sinungaling. Puno ka ng mga kasinungalingan at mga scheme. Hindi na kita pinagkakatiwalaan. Ikaw, si Yeria ay biglang nag-ambala sa pamamagitan ng isang pagsabog ng tuyong palakpakan bago niya matapos ang kanyang mga salita. Parehong si Yeria at Morgoth ay nagulat. Tumalikod sila sa palakpakan, para lamang makita ang isang gwapong binata sa isang itim na balabal, may hawak na garapon ng alak at ngumiti sa kanila. James Cayden, napakabilis mong dumating. Natakot si Yeria, sumisigaw at nagbabago sa isang itim at puti na gas, na lumulubog sa kalangitan. Samantala, ang mga pisngi ni Morgoth ay twitched, ang kanyang mukha na puno ng pagtataka. Huwag umalis, hindi ko pa natikman ang mga isda. Sigaw ni James. Sa susunod na sandali, ang dalawang makukulay na ilaw ay biglang lumipad mula sa kanyang katawan at umakyat sa kalangitan. Sinamahan ng isang tunog ng labanan sa lupa na walang bisa, ang dalawang makukulay na ilaw ay nakarating muli, kasama ang itim at puting gas. Sa pamamagitan ng isang klang, si Yeria ay agad na itinapon sa harap ni James, ang kanyang buhok ay hindi nasaktan at ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang bibig. Mukha siyang kahabag-habag. Ang dalawang makukulay na ilaw ay ipinakita sa Hemere at Fennec, na tumayo. Bumagsak ng isang bibig ng kaguluhan sa absinthe, sumulyap si James sa mga patagilid sa Yeria. Bagaman ikaw ay isang patay na isda, ikaw pa rin ang Taichi, isa sa 3 pinakamagagandang kababaihan sa mas malaking larangan. Hindi ka maaaring magkaroon ng kaunting dignidad at integridad. Gaano ka iyahiya upang matugunan ang isang tao nang hindi nagbibihis at may disheveled na buhok? Panipi.
Dahan-daang itinaas ni Yeria ang kanyang ulo at sinulyapan si James na may puot. Patayin mo ako kung mayroon kang mga bayag. Ayokong mamatay. Nagmamadali si Morgoth na dumating sa panig ni James. Tumanggo siya at yumoko, naliligo si James ng mga papuri, nahuli siya sa bantay. Sa pagtingin sa walang kahihiyang Morgoth, walang tiyaga na tinanong ni James, ganap mo bang isinama ang iyong espiritu? Hindi pa. Mabilis na umiling si Morgoth. Nariyan pa rin ang aking espiritu sa Taishi Grand Temple. Iyon ang pinakamahalagang bagay ko. Marahil ay hindi ka magiging ganito kung hinayaan kong pagsamahin ka sa kamalayan ng kaluluwa, sabi ni James nang may ngiti. Ang iyong ambisyon upang mangibabaw ang higit na mga lupain ay maaaring maghari. Panipi. Si Morgoth ay natigilan sandali, pagkatapos ay nagmadali na kumaway sa kanyang kamay. Hindi, paano ko mapipigilan ang higit na mga lupain sa paligid mo? Manahimik ka. Sinulyapan siya ni James, pagkatapos ay hinabot at hinawakan si Yeria sa harap niya. Ibigay ang iyong kaluluwa para sa akin upang hanapin ito. Kung hindi, gagawin kita at si Quince ay may gabi ng kasal, na ipinanganak ang isang basura ng mga pangit na monsters na may mga buntot na lumalangoy. Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6,925. Ang mukha ng mga mata ni James ay tila nakangiting mga mata, nadama ni Yeria na parang malapit na siyang haharapin. Alam niya na si James ay kasuklam-suklam, baluktot, at walang awa. Dapat siya ay may kakayahang tulad ng mga mabaliw na kilos. Nahulog siya sa kanyang mga kamay. Magtatapos lang siya sa pagkawala kung harapin niya ang head-on. Sa pag-unawa nito, sinabi ni Yeria na ang kanyang tinig na tumutulo sa mali siya. Mayroon ka bang kakayahang maghanap sa aking kaluluwa kung ipatawag ko ito? Susubukan ko ito. Itinaas ni James ang isang kilay. Hinawakan ni Yeria ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay lumingon upang tumingin kay Morgoth na nakatayo sa tabi ni James. Ako ang iyong kasosyo sa paglilinang, hindi ka ba pupunta? Huwag kang magsinungaling sa akin, hindi ko rin naramdaman ang iyong aura, sabi ni Morgoth na may hint ng karaingan. Mas mahusay kang kumilos, kaya't makiusap ako kay James para sa iyo. Sa mga salitang ito, tumanggo si Yeria na may mukha na puno ng pagkagalit. Naisip niya sa kanyang sarili na ang mga tao ay tunay na hindi maaasahan. Bigla, ang 6 na bola ng enerhiya ng kaluluwa ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo, naiwan si James. Ito, ang mga mata ni Morgoth. Paano ka napakaraming kaluluwa? Panipi. Inihayag ni James ang kanyang kamay upang matakpan si Morgoth. Pagkatapos, siya chuckled, her eyes Tai Chi, Yin Yang Tai Chi, Sappho Tai Chi, bawat isa ay may kaluluwa. Nasaan ang iyo? Si Yeria ay nahuli ngunit hindi nag-retort. Sa halip, pinagsama niya ang isa pang napakalaking bola ng enerhiya ng kaluluwa sa itaas ng kanyang ulo. Wow! Ang mga mata ni Morgoth ay gleamed. Posible na i-play ito sa ganitong paraan. Naging kainahinala si James at nag-iingat sa harap ng kalmado ng Yeria. Lohikal, sa tuso at taksil na kalikasan ni Yeria, hindi niya madaling ibunyag ang lahat ng kanyang mga lihim na may ilang mga banta lamang. Siya ay nangahas na ipakita ang mga bola ng enerhiya ng kaluluwa sa kabila ng pag-alam ni James ay nagmamay-ari ng kaguluhan sa yin-yang. Malinaw na may isang bagay na hindi ka panipaniwala tungkol dito. Inaktibo ni James ang kanyang kaguluhan sa yin-yang at naskan ang lahat ng impormasyon sa loob ng 7 kaluluwa ni Yeria upang kumpirmahin ito. Sa kasamaang palad, walang halaga bukod sa ilang pangunahing impormasyon tungkol sa mga hindi karapat-dapat na paksayon at sekta. Kinumpirma nito ang mga hinala ni James. Tapos na ba tayo? Nakatitig si Yeria kay James. Nais mo bang ibalik ang mga ito at suriin ang mga ito? James, pinaglaruan ka niya. Morgoth chimed in. Morgoth, nag-flirt si Yeria. Ikaw ay nag-scoundrel, ikaw ay kasuklam-suklam na tulad ni James Cayden. Mas masahol ka pa. Kahit na nasisiyahan ako sa pagpatay, hindi ako nasisiyahan sa panlilinlang. Nagkibit balikat si Morgoth, lalo na kapag kapatid ko siya. Panipi. Ikaw ay walang saysay na duwag. Sumabog si Yeria sa galit. Kaya, ikaw ay. Bago siya makatapos, itinaas ni James ang kanyang kamay, at sa isang kisap mata ng kanyang mga daliri, ang likas na enerhiya ay agad na itinaas siya sa walang bisa. Sa susunod na sandali,
Kasama ang isa pang kilos mula kay James, ang balabal ni Yeria ay kumalas at iniwan siyang hubad. Nakasaksi sa eksenang ito, ang mga mata ni Morgoth ay naiilawan, na tumutulo mula sa kanyang malawak na bibig. Wow, ito ay simpleng sining. Samantala, nanatili si James kasama ang kanyang mga mata na nakapikit, tila hindi maapektuhan. James Cayden, ikaw ay walang kahihiyan na scoundrel. Nang makita ang kanyang sarili na hinubad na hubad, sumigaw si Yeria sa kahihiyan at galit. Hindi ka mabaliw, karapat-dapat kang mamatay, ikaw. Bago niya matapos ang kanyang tirada, inilabas ni James ang banal na ilaw upang envelope ang kanyang buong katawan. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang mga mata upang maisaaktibo ang kanyang kaguluhan sa mga mata. Ang mga itim na mag-aaral ay agad na naging pula ng dugo, at ang dalawang beam ng dugo ay bumaril ng diretso patungo sa Yeria. Sa susunod na sandali, lubusang nascan ni James ang mga panloob na organo ng Yeria at bawat bahagi ng kanyang katawan sa gitna ng kanyang napahiya at galit na sumpa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6926. Apart mula sa kamangha-mangha sa perpektong hugis ng katawan ng Yeria at walang kamali-mali na kagandahan, sa wakas ay nakuha ni James ang impormasyong nais niya. Nauna niyang napansin ang katotohanan na matagumpay na nilinang ni Yeria nang hindi bababa sa 3 oras ng 5 primal evolutions bagaman hindi siya isang Declan Mahaya na ranggo ng ranggo, o hindi niya naabot ang 3 pagsasama ng kayamanan. Itinago niya ang lahat ng kanyang mahahalagang lihim sa loob ng 3 oras na ito. Ang anumang pagtatangka upang maghanap sa kanyang kaluluwa ay walang saysay. Ito ang dahilan na nang-ahas si Yeria na mag-alok ng kanyang mga bola ng enerhiya ng kaluluwa ng may kumpiyansa at nanatiling hindi samang-ayon. Matapos pag-isipan sandali, si James telepathically ay nakipag-usap kay Lysia. Malinaw na ba ang lahat ngayon? Tumugon si Lysia sa isang nagpapatunay na ungol. Hindi ko naisip na magtatapos si Yeria. Hanggang sa naturang kakilakilabot na mga makitid. Nagawa pa niyang buksan ang isang daanan mula sa 40 langit hanggang sa mortal na sukat gamit ang Xyloria Tai Chi Axe at ang Xyloria Turtle Tower, na naglalabas ng hindi mabilang na selyadong unorthodox na mga paksayon at sekta nang walang sinumang napansin. Gayunpaman, interesado ako tungkol sa kung paano siya umakyat sa 49 na langit nang hindi napansin sa kanyang paglilinang sa 9 na ranggo ng Zeklan. Ang lahat ng mga matandang fog-eye sa 49 na langit ay naging bulag na mata. Panipi. Sumagot si James, patuloy na basahin ang mga inskripsyon. Magkakaroon ng mga sagot. Biglang tumahimik si Lysia. Sa sandaling iyon, maingat na tinanong ni Morgoth, James, hindi ka seryosong pinaplano na ibigay ang babaeng ito sa pangit na freak na iyon. Binuksan ni James ang kanyang mga mata at sinulyapan siya. Tinanong niya, nagmamahal ka ba sa kanya? Nope, sagot ni Morgoth na may ilang pagkakasala. Nararamdaman ko lang na ang gayong top-notch na babae, kahit na siya ay isang isda lamang, ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ng mga freaks sa mga hindi karapat-dapat na paksayon at sekta. Marami kang mga kapatid na nasa ilalim mo na mga bachelors pa rin. Kahit na natatakot kang ipagkanulo ang iyong asawa sa pamamagitan ng pagkuha sa kanya bilang isang concubine, dapat mong isipin ang tungkol sa iyong mga kapatid. Sabihin mo lang na gusto mo siya. Ginambala siya ni James nang walang tiyaga. Gayunpaman, kailangan kong paalalahanan ka, hindi mo talaga siya mahawakan ng iyong katalinuhan. Si Morgoth ay lumubog sa katahimikan. Ito ang nagturo sa iyo na hayaan siyang makatakas mula sa mahusay na lupain ng historial. Sabi ni James. Gayunpaman, sa palagay mo maaari mo siyang kontrolin pagkatapos mong makarating sa Zymerje kasama niya. Iniwan nito si Morgoth na walang mga salitang sasabihin. Ikaw ay manipulahin sa kanya, sigaw ni James. Kung ayaw niyang gamitin ka, marahil ay hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na pagsamahin ang karamihan sa iyong mga espiritu. Nanatiling tahimik si Morgoth. Tinapik ni James ang kanyang balikat at sinabi ng may katapatan, Morgoth, hayaan mo akong paalalahanan, lahat ay may gusto sa mga magagandang kababaihan, ngunit dapat mong isaalang-alang kung mahahawakan mo sila. Huwag isipin na tatanggalin siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya sa iyo at gawin kang dalawahan mga kasosyo sa paglilinang. Kahit na mayroon kang isang basura ng mga isda ng demonyo, gagamitin ka lamang niya sa wakas. Sa sandaling iyon, sa kanyang puot sa amin,
hindi sigurado kung ang ating kapatiran ay maaari ring magtiis, alalahanin kung tayo ay magiging mga kaaway. Tumanggaw si Morgoth matapos pakinggan ang mga salita ni James. James, aabutin ko ang iyong payo, ngunit ang aking isip at espiritu. Sa palagay ko maaari mong subukang makisama sa kanya. Biglang binago ni James ang paksa. Ngumiti siya at sinabing, marahil ang iyong katapatan at kawastuhan ay maaaring tunay na maimpluwensyahan siya. Ang mga mata ni Morgoth ay naiilawan. Posible ba iyon? Naiintindihan ko na ngayon. Bigla, ang boses ni Lysia ay sumigaw sa isip ni James. Hindi agad tumugon si James. Sa halip, iniwas niya ang kanyang kamay at ipinadala si Morgoth ng diretso sa banal na ilaw kung nasaan si Yrria. Sa palagay mo ba maaari mong i-outsmart ako ng isang simpleng trick? Nag-shock si James at umiling-iling, pagkatapos ay sumagot kay Lysia, sige. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6927. Tai Chi ay lubos na tuso. Lysia chuckled. Sa kanyang katayuan, karaniwang mahirap para sa kanya na magkaroon ng pagkakataon na maabot ang 49 na langit. Binuksan niya ang landas patungo sa mortal na sukat sa pamamagitan ng 40 langit sa pamamagitan ng pagsamantala sa pagkakataon sa nakaraang piging. Ang nakakagulat pa ay ang pakikipag-ugnay niya sa kanyang ama na si Emperor Kadir. Medyo nakakaintriga ito. Panipi, iyon ang susi, sabi ni James. Tinatanggal din nito ang isa sa aking mga pag-aalinlangan. Bakit hindi mamagitan ang kanyang ama kahit na siya ay binugbog ng ganyan? Gusto niyang makialam, ngunit natatakot siya na malalaman ni Zymergy ang lihim na ito. Ngumiti si Lysia ng may ngiti. Mas natatakot pa siya na ipahayag ng publiko si Yrria sa usapin ng kanyang iligal na anak na babae. Ito ay dahil ang Emperor Kadir ay may mas malaking ambisyon. Ang 5 landas ng mga emperador ay hindi lahat sa parehong pahina, lalo na ang hindi kailanman nagpapakita ng kanyang mukha, ang pinuno ng mga emperador. Iyon ang tunay na presensya na kinatakutan niya. Tumanggaw si James. Sa napakahalagang impormasyon sa kamay, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Nag-atubiling sandali si Lysia, pagkatapos ay tinanong, Master, hindi ko pa rin makuha ang iyong mga layunin. Maaari mo bang ibahagi ang mga ito? Huminga ng malalim si James at mahinahon na sinabi, ang mga nabubuhay na nilalang ng napakaraming mga realidad ay kasalukuyang muling nagtatanim at pagsasama ng kanilang sarili. Matagal nang mag-iipon ang kanilang lakas upang makaipon. Kaya, dapat nating itaguyod ang ating pundasyon. Kung ito ay ang mga unorthodox na paksayon at sekta na pinakawalan ng Yrria o ang mga puwersa mula sa Zymergy sa itaas ng 40 langit, hindi nila dapat guluhin ang napakaraming mga larangan. Well, madali iyon, sabi ni Lysia. Maaari nating hayaan silang labanan ang bawat isa. Kapag sila ay nakikibahagi sa labanan, maaari nating samantalahin at lumakas. Kapag pareho silang hangina, at ang aming lakas ay umabot sa isang antas kung saan maaari tayong makipaglaban sa kanila, iyon ay kapag makikisali tayo sa aming huling labanan. Mas mahalaga, maaari mong gamitin ang kaguluhan na ito sa iyong kalamangan, gamitin ang daanan na binuksan ng Tai Chi upang mag-sneak sa 49 na langit, hanapin ang natitirang ilang kwintas, at tunay na nakamit ang pagsasama ng 5 espiritu. Sa pamamagitan ng malakas na kapangyarihan, ang isa ay maaaring makipag-usap ng may awtoridad at tunay na hihinto ang lahat ng mga pagsasabuatan at mga scheme. Pakikinig dito, ngumiti si James sa loob. Tunay na nabuhay si Lysia hanggang sa pagiging isang tao na Frana sa Health Realm. Siya ay pambihirang matalino. Sa katunayan, napunit din siya tungkol sa kung sasabihin kay Lysia tungkol sa pagkakita kay Frana, upang matulungan siyang gumising ng mas mabilis ang kanyang mga selyadong alaala. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, naramdaman niya na hindi ito ang tamang oras. Si Lysia ay kaibig-ibig tulad ng siya ngayon, hindi tulad ng matayog na Frana, palaging nangangaral at nagsusulong. Matapos ang isang sandali ng pagmumuni-muni, nagpalitan ng mga salita sina James at Lysia at sa wakas ay dumating ang isang nakabold na plano. Kailangang ma-infiltrate nila ang mga ranggo ng kaaway upang makamit ang plano na hayaan ang mga kaaway na lumaban sa bawat isa habang ang napakaraming mga realidad ay napanood mula sa mga gilid. Ang 49 na langit ay mabigat na bantayan, na imposible para sa kanila na tumagos ng malalim.
Kahit na ginawa nila, malamang na natuklasan sila ng mga matandang tao. Kaya, hindi ito magagawa. Ang tanging paraan ay ang pag-agaw ng ugnayan sa pagitan ng Yeria at ng mga paksayon at sekta na hindi karapat-dapat, ay infiltrate ang mga ito, at pagudyok sa kanila na salakayin ang 49 na langit. Dahil sa kanilang puot sa Zymergy, hindi ito mahirap. Ang hamon ay naglalagay sa kung paano makamit ang layuning ito at sa anong kapasidad. Ang Tai Chi ay tiyak na hindi makontrol, sigaw ni Lizia. Hindi mahalaga kung ano, siya pa rin si Tai Chi. Anumang sumpa o pagtatangka na kontrolin siya ay walang saysay. Paano ito, Master? Nagpakita ka bilang Tai Chi, pagkatapos ay kunin ang Morgoth upang ma-infiltrate ang mga hindi karapat-dapat na paksayon at sekta. Panipi. Nang marinig ito, halos matisod si James. Habang ang mga patay na isda ay maaaring isang isda lamang, siya ay isang babaeng isda pa rin. Kung ako ay magpapakita tulad niya, hindi ba ako kailangan maghanap ng babae? Tumahimik si James. Pagkatapos, isang ideya ang biglang sumulpat sa kanyang ulo. Lizia, sa palagay ko perpekto ka para dito. Maaari mong ipahiwatig ang Yeria, at si Morgoth ay maaaring tumira sa aking katawan. Sa ganitong paraan, maaari nating mapahusay ang ating lakas ng hindi napansin. Panipi. Sa mungkahi na ito, nagprotesta si Lizia. Tumanggi ako. Ayokong maging kanya. Mas malaki siya kaysa sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6928. James ay naging mahigpit. Ikaw ang aking pangalawang katawan. Sinusubukan mo bang salungatin ang aking mga order? Tumahimik si Lizia. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na binigkas ko ang salitang utos, mula nang makilala namin ang isa't isa, same time na sinabi ni James. Lizia, kakailanganin mo lang itong tanggapin. Ito ay para sa iyo na makipag-ugnay, hindi siya maging mas maganda kaysa sa kanya. Nanatiling tahimik si Lizia, hindi pa rin sumasang-ayon. Noon lang, sumigaw si Morgoth mula sa walang bisa. Tumangala si James upang makita si Morgoth na nagbago sa isang purplish red light at bumagsak sa lupa. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat. Ito ay may dugo at nakakagalit. Ano ang nangyari sa iyo? Tanong ni James. Kinagat niya ako, reklamo ni Morgoth at may galit. Ang asong iyon ay dapat na isang buwaya o isang peteng. Pinahihit ni James ang kanyang mga mata. Ibig kong sabihin, ano ang ginawa mo sa kanya? Nag-atubiling si Morgoth. Pagkatapos ay awkwardly ibinaba ang kanyang ulo. Morgoth, ikaw ay walang kahihiyan na scoundrel. Ang galit na galit ni Yeria ay sumigaw mula sa walang bisa. Kaagad pagkatapos, siya rin ay nahayag sa isang itim at puting ilaw at biglang lumapag. Nakakakita ng kanyang nakagagalit na hitsura, tila may naiintindihan si James. Maaari mo bang pigilan ang iyong sarili ng kaunti? Narito ako, at maliwanag na nakatanim ka sa harap ko. Ano ang tungkol sa iyong dignidad? Sino ang nagtatanim sa kanya? Nagretort si Yeria. Ang walang kahihiyang bastard na ito ay talagang sinubukan na pilitin. Ikaw ang humihikayat sa akin. Agad na nagretort si Morgoth. Hiniling mo sa akin na ilayo ka at makatakas ka agad sa kontrol ni James. Ikaw, sabi ni Yeria. Hindi ba? Malakas na tanong ni Morgoth. Tama si James. Ang mga kababaihan bilang tuso at skimang dahil hindi ka dapat makuha, gaano man kaakit-akit at maganda. Ang kagandahan ay maaaring maging isang sumpa. Panipi, pinaikit ni Yeria ang kanyang mga kamao at sumulyap kay Morgoth. Pagkatapos, lumingon siya kay James. James Caden, ikaw ay kasuklam-suklam na bastard. Kaya, ang lahat ng ito ay naorkestra sa iyo. Sapat, inikat ni James ang kanyang kamay upang matakpan ang kanilang argumento. Hahanapin kita ng isang lugar kung nais mong lumandi. Panipi. Habang siya ay nagsalita, inalis ni James ang kanyang kamay, at sina Yeria at Morgoth ay agad na naalala. Pagkatapos, dahan-daang tumayo si James at ipinadala ang kanyang tinig kay Lizia. Nayos iyon noon. Bumalik tayo sa lugar ni MS Silver. Dapat din siyang magkaroon ng ilang balita ngayon. Panipi. Gamit nito, agad siyang naging isang guhitan ng ilaw ng tibak at nawala sa lugar. Pagkatapos lamang, isang gintong fox mula sa isang kalapit na teknikal na paaralan ang nasaksihan ang lahat sa likod ng isang bundok na hindi kalayuan. Inilagay nito ang mga mata nito, nag-atubili sandali,
pagkatapos ay nawala kaagad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,929. Tulad ng pagbabalik ni James sa Taishi Grand Temple, puno siya ng kaguluhan, tinitingnan si Quince na nakahiga ng walang saysay. Ang pilak, bilang pinakamataas na espiritu, ay tila hindi rin gumagalaw. Ang lugar ay hindi pangkaraniwang tahimik. Mukhang gulo ang pilak. Inihatid ni Lizia ang kanyang boses. Magaan si James na nagbuntong hininga, matagal na siyang nanatili dito. Marahil ay hindi niya lubos na nahawakan ang mga panganib ng kasalukuyang estado ng Zymergy. Sa sandaling iyon, si Silver ay nagsalita ng isang tinig na ethereal. Bumalik ka na. Kunin ang mga gamit at alisin ang matigas na bagay na ito. Maaari mo siyang makitungo sa kanya subalit nais mo. Habang bumagsak ang mga salita, maraming mga bola ng enerhiya na naglalaman ng mga banal na bagay na muling napakita sa harap ni James na may isang flash ng makulay na ilaw. Ito ang lahat ng eksaktong hindi niya nakuha ng mas maaga. Nagkibit-balikat si James at humakbang sa napakalaking katawan ni Quince. Sa pamamagitan ng walang bisa, humakbang siya mula sa nag-iisang paa ng kanyang paa hanggang sa wakas ay nakaupo sa ilong ni Quince. Alam mo talaga kung paano kumilos ang lahat ng mataas at makapangyarihan, kahit na si MS Silver, na karaniwang napakadali, ay naiinis sa iyo. Ipinapakita kung gaano kakalapit sa kamatayan. Gamit nito, itinaas niya ang Jozo Sword at diretso itong bumagsak sa kanang mata ni Quince. Sa isang instant, ang dugo ay bumagsak ng ligaw, at sumabog ang eyeball ni Quince. Kaagad pagkatapos, nagising siya sa sakit. Tulad ng isang hiyawan ng puso na sumisigaw, ang ilaw ng taybak ni James ay sumabog, at ang malaking ulo ay agad na tinadtad. Naghiwalay ang katawan ni Quince. Sa sandaling bumaba si James, ang ulo ay sumabog na may isang bang, dugo na kumikislap at mga buto na lumilipad sa lahat ng dako. Nakakakita ng tulad ng isang nakakatakot at madugong eksena, biglang nanginginig si Silver sa isang roll ng banal na ilaw. Saan ka nagpunta? Si James ay nagbulong sa kanyang sarili. Pagkatapos, gumawa siya ng isa pang hakbang at lumitaw sa labi ni Quince. Ang Jozo Sword sa kanyang kamay ay tulad ng pagputol ng tofu, pinutol ang napakalaking labi ni Quince. Ang dugo ay sumulong, at ang mga panloob na organo ay lumipad sa lahat ng dako. James, sapat na iyon. Galit na sigaw ni Silver. Hindi na siya makaya upang manood. Si James, na bumagsak sa katawan ni Quince, ay tumagal ng ilang sandali bago hinayla ang isang nagniningning na perlas. Gayunpaman, ito ay naging isang madugong gulo sa proseso. Natagpuan ko ito sa wakas. Ano iyon? Tanong ni Silver sa pagtataka. Ito ang ethereal pill. Ipinaliwanag ni James, mula sa naiintindihan ko, ang mga hindi karapat-dapat na paksayon at sekta ay nakatuon sa base ng paglilinang ng pill. Inipon nila ang mga sanaysay upang hatiin ang mga base ng paglilinang. Mula sa mababa hanggang mataas, mayroong Blazevigor pill, Jovian pill, Xyres pill, Lumanex pill, Xyrana pill, Silveris pill, Ethereal pill, at Xyresil pill. Ang pagsamahin ng enerhiya at ang siyam na major realms, ang bawat realm na nahahati sa isa hanggang siyam na marka. Habang tinitingnan ni James ang ethereal pill na nagliliyab na may napakaraming mga makukulay na ilaw sa kanyang kamay, ipinaliwanag niya, ang kanilang pagsasanib ng enerhiya ay higit pa sa aming ranggo ng Declan Mahayana, kasama ang Xyresil pill na nakatayo sa par kasama nito. Gayunpaman, ang ethereal pill ay umakyat kahit nalampas sa ranggo ng Soma Declan. Panipi. Tumulo ang pilak sa malamig na hangin matapos marinig ito. Hindi niya inaasahan na ang mga unorthodox na paksayon at sekta ay hindi lamang independenteng ng landas. Nagkaroon pa sila ng kanilang sariling kumpletong sistema ng paglilinang. Ang nagulat pa sa kanya ay si James, na maaaring maunawaan ang lahat ng ito sa isang maikling panahon. Gamit ang ethereal pill, ang aking asawa ay maaaring makapasok sa ranggo ng Soma Declan sa isang napakaikling panahon. Naglaro si James ng tableta sa kanyang kamay. Ito ay tataas ang kanyang base sa paglilinang ng hindi bababa sa 2 milyong mga entrepop. Panipi. Tinanong ni Silver, sa ganitong kayamanan, bakit hindi mo ito gagamitin? Nakamit ko na ang 3 pagsasama ng kayamanan, mahinahon na sagot ni James. Bukod,
Ang bagay na ito ay pinakakapaki-pakinabang kapag ibinigay sa aking asawa dahil siya ang master ng Hokon. Ito ay iniwan ang pilak na walang pagsasalita. Matapos mabawi ang pil ng Ethereal ni Quince, kumalat si James ng kanyang mga kamay, at tumaas ang isang mainit na dugo na crimson na apoy, na naging hindi mabilang na mga sunog na nasusunog na bangkay ni Quince sa abo. Sa susunod na instant, hinimok niya ang tableta patungo sa pilak. Ms. Silver, dapat kong hilingin sa iyo na may hatid ito sa aking asawa. Mayroon pa akong mga bagay na dumalo sa Zymergy, at maaari mong ipasok ang mahusay na lupang pangkasaysayan ng mag-isa. Binigyan kita ng kwalipikasyon. Ang ethereal pill ay lumipad patungo sa makulay na ilaw at nawala ng walang bakas. Ito ay hindi hanggang sa sandaling ito na biglang tumawa ang pilak. Morgoth, kumusta na? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,930. Sa pagbanggit nito, ang kamalayan ng kaluluwa ng Morgoth, na lumulutang sa loob ng isang bola ng enerhiya sa walang bisa, na nakanganga habang tumayo ito. Tatlong kayamanan ba ang pagsasama ni James? Oh, tiningnan ni James ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth. Nagising siya. Tumanggi akong tanggapin ito. Ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay clenched ang kamao nito. Hayaan mo akong pagsamahin, hayaan mo akong maging hindi muli. Nais kong labanan ka ng buong lakas ko. Kung ang iyong tatlong pagsasama ng kayamanan ay tunay na makapangyarihan at maaaring talunin ako sa aking rurok, handa akong maglingkod sa iyo magpakailanman, ngunit kung hindi, hindi kita makikilala. Panipi. Huwag kang maging sariwa. Silver ay nagambala ito. Morgoth, gumawa kami ng isang pusta kanina. Naglakas loob ka ba kay Reneg? Manahimik ka, Silver Thompson. Ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay biglang itinuro sa walang bisa. Kung hindi ito para sa panlilinlang ng Emperor Kadir, sa palagay mo ba ay maaaring maisil mo ako? Ikaw, sabi ni Silver. Ms. Silver. Nagambala si James na pilak. Ginamit niya ang tibak na Jozo sa kanyang kamay at nag-sneer. Dahil tumanggi siyang tanggapin ito, patayin lang niya siya. Ito ay isang dagdag na regalo para sa aking asawa. Silver ay pansamantalang natigilan sa mga salitang ito. Samantala, ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay naging mapatla ng takot nang makita niya na lumitaw si James sa harap niya kasama ang Jozo sword. Naalala niya ang eksena ni James na nag-dismembering Quince ngayon. Sa kabila ng kanyang madugong, walang awa na pag-uugali at ang kanyang matinding aura, hindi niya maiwasang matakot at gulat. Ano ang gagawin mo? Ibig kong sabihin, hayaan mo akong pagsamahin ang lahat ng aking mga espiritu at harapin ka ng aking pinakamalakas na kapangyarihan. Hindi ka maaaring. Saan mo nakukuha ang nerve? Malakas na ginambala siya ni James. Isang strand lamang ng espiritu, at maglakas loob kang aliwin ang gayong mga maling akala. Matapat, hindi kita gusto kumpara sa iyong iba pang espiritu. Mas mahalaga, maaari mo siyang masira. Pakiramdam ko ay kinakailangan upang maalis ka upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Panipi. Habang papayagan si James, ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay mabilis na kumalas sa kanyang mga kamay. Hindi, isa hanggang isa ay hindi nangangahulugang ganito. Nagbibiro lang ako sa iyo. Bago siya makatapos ng pagsasalita, sinaktan siya ni James ng isang tibak, na nagpapadala sa kanya na lumilipad. Pagkatapos, siya ay rebound ng bola ng enerhiya at muling sinaktan. Ang mga paggalaw ni James ay tulad ng paglalaro ng golf, walang putol na dumadaloy. Ito ay nag-iwan ng pilak, na hindi pa nagpakita ng kanyang sarili dati, hindi nagsasalita ng ilang sandali. Si Ms. Silver, ang pagpatay kay Quince ay hindi matuklasan ng kanyang Panginoon, gagawin ito. Tanong ni James habang patuloy siyang hampasin ang bumagsak na bola ng enerhiya na naglalaman ng espiritu ng demonyo. Ang pilak ay nakuha ng ilang sandali. Pagkatapos, tinanong niya ng same time, may nakatagong kahulugan sa likod ng iyong katanungan. Sinaktan ni James ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth na lumilipad muli gamit ang isang tibak. Ngumiti siya at sinabing, hindi ko nais na matuklasan ang bagay na ito dahil may kinalaman ito sa aking paparating na mga plano. Kumusta naman siya? Tanong ni Silver. Hindi mo ba pinaplano na ilayo rin siya? Hinawakan ni James ang rebounding demonic espiritu. Ang taong ito ay isang gulo at nangangailangan ng karagdagang pagsubok. Tumango si Silver. Okay,
Iwanan mo ito sa akin. Sa pamamagitan ng isang flash ng makulay na ilaw, ang bola ng enerhiya na naglalaman ng demonyong espiritu ay agad na nakuha. Sa susunod na sandali, ang makulay na ilaw na sumasakop sa lugar ay nawala habang ang Taishi Grand Temple ay marahas na umiling. Ang eksena bago mabilis na nagbago si James, sa wakas ay nagpapakita sa isang nasirang higanteng templo. Sa templo, wala nang iba pa bukod sa isang nagniningning na lilang gintong tablet na kabilang sa pilak. Isang kulog na tinig ang nagmula sa likuran ni James. Ang napiling isa ay talagang kakilakilabot. Nagawa mong lumipat kahit na ang pinakamataas na espiritu. Ikaw ay tunay na pinapabore na anak ng higit na mga lupain at isang talento sa mga mata ng kataas-taasang nilalang. Gayunpaman, ang iyong talento ay namamalagi sa pagitan ng aming pagkilala at pagtanggi. Naririnig ito, hindi lumingon si James, ngunit nagdilim ang kanyang ekspresyon. Ang nakasisindak na aura sa likuran niya ay nagparamdam sa kanya na ang powerhouse na ito ay isang malakas na kalaban, na lumampas sa anumang naharap niya dati. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6931. Hadlanli, maaaring makaramdam si James ng masungit na hangin na sumabog sa kanya mula sa likuran. Ang gusali ay umiling bilang isang napakalaking halaga ng presyon ay bumagsak dito. Maraming mga haligi at dingding ang gumuho dahil sa labis na presyon. Sa kabila ng marahas na panginginig, tumayo si James sa isang lugar. Ang espiritual na patunay ay nakapaligid sa kanyang katawan at hinawakan siya ng mahigpit. Gayunpaman, hindi ito tulad ng gusali ng Taishi Grand Temple ay maaaring tumagal ng mas mahaba sa ilalim ng presyon ng mas maraming mga bagay na nahulog mula sa bubong. Lumipat si James sa sandaling iyon. Inilipat niya ang Jozo Sword at nakabuo ng isang bola ng Wama Sword Light. Ang ilaw ng Taybak ay nahati at nagbago sa libo-libong mga espada ng Wama agad sa hangin. Ang Wama Swords ay naglakbay hanggang sa bubong at nabuo ang isang layer ng protection na hadlang sa ibabaw ng templo. Ang isang malalim na tinig ay nagsalita, tulad ng inaasahan ng Jozo Sword na nagmula sa Wuya Demon Slayer Sword. Pinagpapawisan kita. Gayunpaman, nasisiyahan ka kung sa palagay mo ay maprotektahan mo ang Primordial Spirit Tablet ni Taishi at tulungan siyang ipasok ang mahusay na lupang pangkasaysayan gamit ang isang kasanayang tulad nito. Hindi mabilang na napakalaking mga form na hugis ng palad ang lumitaw sa likuran ni James at binaril patungo sa Taishi Grand Temple. Kung paanong ang mga kakaibang palad na iyon ay malapit nang tumama sa templo, si James ay tumalon sa hangin at gumanap ng hakbang na Terrace Astride. Ang lahat sa loob ng puwang na iyon ay tumigil habang si James ay kumuha ng 12 ng mga hakbang sa hangin. Pagkatapos, inunat ni James ang kanyang mga braso at pinakawalan ang hindi mabilang na mga ilaw na taybak mula sa kanyang katawan. Boom! 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 Ang mga napakalaking palad ay nawasak halos sabay-sabay habang ang mga light swords ay sumabog at sinira ang kanilang mga target. Ang Terrace Astride Step, isa sa mga kasanayan sa lagda ni Yani, kawili-wili. Ang malalim na tinig ay kumalas. Gayunpaman, hindi mo ako mapipigilan. Kapag nagawa ko na si Taishi, haharapin kita sa susunod. Isang sinag ng Wama banal na ilaw na mabilis na pinaghiwalay upang mabuo ang apat na mga beam ng ilaw na sumisikat mula sa kalangitan. 2 beam ng ilaw ang naglakbay sa direksyon ni James samantalang ang dalawa ay naglalayong para sa Primordial Espiritu Tablet ni Taishi na matatagpuan sa loob ng Taishi Grand Temple. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Ginawa niya ang form ng Dawn Blaze at binaril kaagad sa templo. Boom! Ang Taishi Grand Temple ay gumuho, nagdadala ng alikabok at nagpapadala ng mga labi sa lahat ng dako. Ang mga malalaking bitek ay lumitaw sa nakapaligid na espasyo dahil sa mapanirang puwersa ng Wama Divine Light. Kahit na sa espiritual na providence, ito ang maaari mong halaga. Ang boses ay sumingit. Kung wala ang paglilinang ng ranggo ng Declan Mahayana, ang iyong tatlong pagsasama ng kayamanan ay hindi, ha? Ang isang malaking transparent lotus sa buong pamumulaklak na material sa gitna ng mga durog na bato. Sa pamamagitan ng isang mababang whir, ang lotus ay tumaas sa hangin. Sa gitna ng lotus, makikita si James na mapanatili ang isang nakaupo na posisyon habang hawak ang Primordial Espiritu Tablet ni Taishi. 8 isang jade blossoms, 36 na gintong bulaklak, at 9 na sagradong lotus ang nagpaligid sa kanya at dahan-daang pinaikot.
Binigyan nila si James ng isang kabanalan at katahimikan. Iyon ang tatlong pagsasama ng kayamanan. Tumawa ang tinig. Samantala, dahan-daang binuksan ni James ang kanyang mga mata. Sa wakas ay nakatingin siya sa kanyang kalaban. Hindi ito isang tao o isang halimaw. Sa halip, ito ay isang gintong Mystic Fox na maraming mga buntot. Ang Mystic Fox ay may mga mata na pula ng dugo, at napapaligiran ito ng banal na ilaw ng wama. Kahit na wala ito sa anyo ng tao, masasabi ni James mula sa isang sulyap na ang fox ay kasing lakas ng anumang higit na mahusay na magsasaka. Ha! Kinutya ni James. Kaya, si Emperor Kadir ay talagang isang fox lamang. Sa sandaling sinabi niya iyon, natanggap ni James ang paghahatid ng boses ni Lysia. Hindi iyon Xanthocos. Bukod dito, mayroon na siyang lahat ng 5 espiritu na handa at naiwan lamang sa pagsasama sa kanila. Minsan ay kinuha niya ang ika-8 pwesto sa 49 na ranggo ng top cultivator ng langit. Ang mga mata ni James ay makitid. Gaano katindi. Ang Mystic Fox ay nagngangalit, paano ka maglakas loob, isang mababang buhay na nilalang, magsalita ng aking Panginoon sa ganoong paraan. Mamatay. Ang Mystic Fox's tails ay lahat ay nakapuffed sa puntong iyon. Pinagsama niya ang 8 primordial na espiritu na kumikinang sa wama banal na ilaw. Ang mga primordial na espiritu na sisingilan kay James kaagad. Ngumiti si James at itinuro, Lysia, alagaan ang primordial spirit tablet ni MS Silver. Dapat nating tulungan siyang ipasok ang mahusay na lupang pangkasaysayan ng ligtas. Lumipad siya mula sa napakalaking sagradong lotus sa susunod na instant. Gamit ang Jozo sword sa kanyang kamay, nagmamadali si James patungo sa primordial espiritu ng Mystic Fox. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6,932. Tulad ng isa sa mga primordial na espiritu na sinimulan sa kanya, binigyan ito ni James ng isang mabigat na sipa at ipinadala ito na lumilipad palayo. Pagkatapos, pinalitan ni James ang Jozo sword, na bumubuo ng isang malaking putok ng ilaw ng espada ng wama. Ang pag-atake ay nawawala ang lahat ng mga primordial na espiritu ng Mystic Fox. Pagkatapos nito, isinagawa ni James ang hakbang na Terrace Astride at nagtungo sa Mystic Fox. Kasabay nito, isang napakalaking pormasayon ang lumitaw sa paligid ni James at ang Mystic Fox, na tinatapakan ang mga ito sa loob. Sa isang flash, nagkel ng kidlat ang nakazoom sa itaas ng kanilang mga ulo habang ang mga apoy ng blaze ay nasusunog na mabangis sa kanilang paligid. Kasabay nito, ang galit na hangin ay umuungol sa puwang na iyon. Ang Mystic Fox ay nakuha ng nakakatakot na paningin sa paligid niya. Ano ito? Ang fox ay sumakay habang nakita niya ang siksik na kulay abo na ulap na natipon sa tuktok na bahagi ng pormasayon. Noon lang, ang 49 na primordial na espiritu ni James, bawat isa ay may hawak na sandata, na materyal sa ilalim lamang ng mga ulap at binaril patungo sa Mystic Fox. Boom! 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 Bigla, maraming mga pagsabog ang bumagsak sa paligid ng Mystic Fox. Sa kabila ng patuloy na pagsabog, ang mga primordial espiritu ni James ay hindi tumigil habang nagmamadali sila sa ulap ng apoy at usok. Sa isang iglap, ang mga gumagalaw na ilaw at pagbabago ng mga anino ay makikita mula sa labas. Ito ay magulong habang ang pag-atake ng likas na enerhiya at ang wama banal na ilaw ay bumangga. Maya-maya pa, isang form na hugis hayop ang tumalon mula sa masa ng usok. Gayunpaman, agad itong sinaktan ng hindi mabilang na mga bolts ng kidlat ng Kel. Tulad ng pag-iwas sa sakit, ang Mystic Fox ay nagmamadali na nag-snap mula sa pagbuo. Saan ka pupunta? Ang tinig ni James ay bumagsak sa hangin. Ang Mystic Fox ay lumabas lamang sa tuktok ng pormasayon ng ang isang makintab na salitang, landas, ay misteryosong lumitaw at bumagsak ng labis sa kanya. Itinulak nito ang fox pabalik sa pagbuo. Bakit ka? Ungol niya sa pamamagitan ng mga ngipin na may ngipin. Ang Mystic Fox ay nagpupumilit sa kanyang mga paa ngunit biglang nagsimulang mag-aralgal sa sakit. Ang kanyang katawan ay napuspos sa apoy ng blaze. Sa itaas niya, si James na nag-aalis ng kalagitnaan ng hangin ay nagpakawala ng kanyang mahigpit na pagkakahawak sa tibak na Jozo. Bumagsak ang tibak at sinaksak sa tiyan ng fox at papunta sa lupa, tinapakan siya sa lugar. Isang Declan Mahaya na ranggo ng ranggo na mayroong 5 espiritu.
Ang bilang ng 8 magsasaka sa 49 na ranggo ng mga nagtatanim ng langit. Ito ba ang nakuha mo? Si James ay nagpatuloy ng walang pagbabago, lahat ba ng mga alagad ng Xanthocos ng kalibre na ito? Ang Mystic Fox ay umungol ng labis na narinig ang mga pahayag ni James. Gayunpaman, hindi lamang siya makikibaka ng malaya mula sa hawak ng Jozo Sword kahit gaano kahirap ang sinubukan niya. Sa sandaling iyon, isang malaking sinag ng wama banal na ilaw ang lumiwanag sa pagbuo. Sumimangot si James at tumangala. Noon lang, isang sinag ng purplish gold light shot ang lumipas sa kanya at naabot ang Mystic Fox. Ang purplish gintong ilaw ay madaling hinayla ang Mystic Fox sa labas ng lugar kung saan siya natigil. Pagkatapos, umatras ito, dinala ang Fox hanggang sa kalangitan. Nanatili siya, tawag ni James ng malakas. Pinatawag niya ang Jozo Sword at mabigat ito sa sinag ng purplish gintong ilaw. Boom! Ang sinag ng ilaw ay naputol. Ang Mystic Fox kasama ang strip ng PURPLISHGOLD light ay nakabalot pa rin sa kanyang katawan ay nahulog muli sa lupa. Ito ay labis, James Caden. Isang matitinding tinig ang nagmula sa itaas. Sumingit si James. Marami pa akong magagawa. Binaril niya pababa habang itinuturo ang Jozo Sword sa Mystic Fox. Sa isang flash, pinutol ni James ang Fox sa kalahati gamit ang kanyang tayback. Ang mga ilaw na banal na ilaw ng wama ay lumiwanag mula sa bukas na sugat ng Mystic Fox. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bola ng enerhiya ng kaluluwa mula sa katawan ng Fox at bumangon sa hangin. Inunat ni James ang kanyang mga kamay upang kunin ang bola ng enerhiya ng kaluluwa. Gayunpaman, ang isa pang sinag ng purplish gold light ay bumaril mula sa kalangitan at inagaw ang bola ng enerhiya ng kaluluwa ng Mystic Fox. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6933. James ay nagalit. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinagsama ang maraming mga form na hugis ng palad na may kel na banal na ilaw sa hangin. Pagkatapos, ipinadala niya sila sa kalangitan. Boom! 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 Ang malaking sinag ng wama banal na ilaw na flickered habang maraming pagsabog ang sumabog malapit sa pinagmulan nito. Mabilis na bumaril si James patungo sa kalangitan at nagsumite ng isang serye ng marahas na pag-atake sa parehong direksyon sa pamamagitan ng paggamit ng Jozo Sword. Sa isang punto, mayroong tunog ng isang matalim na bagay na nagpuputol sa laman na nagmumula sa mapagkukunan ng wama banal na ilaw sa gitna ng kaguluhan. Ang mga patak ng dugo ay umuulan kay James sa susunod na instant, na pinalamanan ang kanyang mga damit. Arched ang mga browser ni James. Well, ipakita ang iyong sarili pagkatapos. Habang nagagalit siya, naglabas si James ng napakalaking halaga ng likas na enerhiya at sinira ang mapagkukunan ng wama divine light. Ang isang figure ay bumaba ng walang tigil mula sa itaas at sa huli ay tumigil sa harap ni James. Ang tao, na tila isang tao, ay nagubo ng isa pang bibig ng dugo at bumagsak sa kanilang mga tuhod. Ang lalaki ay yumoko pasulong at hinaplos ang kanyang dibdib sa sakit. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata habang tinitigan niya ang lalaki. Ang paghuhusga sa pamamagitan ng wama banal na ilaw na nagmula sa kanyang katawan, ang tao ay malamang na isang Declan Mahaya na ranggo ng ranggo. Ang lalaki ay tila napili upang ipagtanggol ang kanyang sarili sa halip na makisali sa labanan kanina. Iyon marahil ang dahilan ng kanyang malubhang pinsala. Ipinakita rin nito kung paano sineseryoso ni James na papatayin ang kanyang kalaban ngayon. Maya-maya pa, itinaas ni Victor ang kanyang ulo at tumingin kay James. Siya ay tulad ng isang maislan at magandang mukha na kahit na ang mga mantsa ng dugo sa kanyang mukha ay walang ginawa upang mabawasan ang kanyang kagandahan. Ang Victor ay mas maganda kaysa kay Yeria. Ito ay sa lawak na maaari siyang magkaroon ng isang grupo ng mga kabataang lalaki bilang kanyang mga humanga. Ginamit mo ang Creole Sword Gods at Wenceslas Warrior's signature skills, di ba? Sa pagitan, pinakawalan mo rin ang mga kasanayan sa lagda ni Yani ng Martial Path, ang Teresa Stride Step at Dawn Blaze Form. Gayun din, naramdaman ko ang lakas ng mga kasanayan sa pirma ni Emperor Yarden mula sa iyong mga pag-atake. Ito ay kahanga-hanga din kung paano mo ginamit ang Wuya Demon Slayer Sword's Jozo Sword. Tunay na ikaw ay isang anomalya. Nanatiling tahimik si James. Ikaw ang una na pinagsama at ginanap ang iba't ibang mga kasanayan na ito ng maayos at walang kamali-mali.
Tulad ng inaasahan ng pinaka-promising na napiling isa. Nakasimangot pa rin si James kahit na natanggap ang mga papuri na iyon. Nagmula ka ba sa 49 na langit? Oo, dahan-daang nakarating si Victor. Hindi ito ang lugar para sa amin upang makipag-usap ng malaya. Maaari ba tayong magtungo sa loob ng Taishi Grand Temple? Wala na siya rito, hindi maganda ang tugon ni James. Alam ko, tumango si Victor. Gayunpaman, ang kanyang Primordial Espiritu Tablet ay sapat na malakas upang maiwasan ang mga mata. Ang iyong kinabukasan ay nakasalalay dito. Bukod dito, binigyang diin din ni Wesley ang kahalagahan sa amin na maingat. Ibinaba ni James ang kanyang bantay ng kaunti sa pagbanggit ng pangalan ni Wesley. Tinanggal niya ang pagbuo. Pagkatapos, tumungo sina James at Victor patungo sa isang bulwagan, na nakatayo pa rin nang ang karamihan sa mga istruktura ng templo ay nawasak. Nang makita si Lizia, tumahimik sandali si Victor bago mag-cast ng bola ng Wama Divine Light, na lumawak upang palibutan ang buong bulwagan. Pagkatapos, lumakad siya patungo sa napakalaking sagradong lotus at lumuhad bago si Lizia. Yumuko siya ng malalim. Pagbati sa Grandmaster. Ilang sandali, si James ay may hitsura ng pagkalito sa kanyang mukha. Sa kabaligtaran, mahinahon na tinanggap ni Lizia ang mga pagbati ni Victor. Victor, paano ka magmukhang mas katulad ng isang babae sa edad mo? Sa palagay ko kailangan nating suriin at muling suriin ang iyong uri ng kasarian ng maayos. Ang mukha ni Victor ay sumabog. Pagkatapos, nagmadali siyang ibinaba ang kanyang ulo. Sinusubukan mong hilahin muli ang aking binti, Grandmaster. Ako. Oh, sapat na sa pagtugon sa akin bilang Grandmaster. Pinutol siya ni Lizia. Binigyan ko lang ang iyong Panginoon, si Taichi, ilang payo noon. Si Taichi ay hindi formal na tinanggap bilang aking alagad. Si Victor ay nagkaroon ng isang awkward expression habang siya ay lumuhad doon, pakiramdam na bahagyang hindi sigurado kung dapat siyang bumangon o magpatuloy na lumuhad. Well, magpatuloy. Ang dalawa sa iyo ay dapat magkaroon ng isang chat, sabi ni Lizia. Kasabay nito, ipinadala niya ang kanyang tinig kay James. Master, nahit mo ang jackpot. Alam ng taong ito ang tungkol sa lahat tungkol sa iba't ibang mga lupain. Maaari kang magtanong sa kanya ng anuman. Maaari siyang mapagkakatiwalaan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,934. Then, ang Lizia ay nagsumite ng isang sinag ng kel banal na ilaw sa Primordial Spirit Tablet ni Taishi. Sa isang iglap, ang tablet ay lumiwanag ng maliwanag na may isang makulay na ilaw na naglalakbay sa labas at encapsulated na bola ng Wama ng banal na ilaw ng Victor. Pagkatapos nito, nawala si Lizia mula sa lugar habang bumalik siya sa puwang ni James. Maaari kang bumangon ngayon, ibinaba ni James ang kanyang sarili sa lupa at sinabi. Itinaas ni Victor ang kanyang tingin at sa wakas ay napansin na wala na si Lizia. Tumayo siya at naglakad papunta kay James. Maging maigsi tayo. Tumingin sa kanya si James. Nasaan si Sir Wesley, at kumusta na siya? Abala siya sa paligid ng 49 na langit para sa iba't ibang mga bagay. Sumagot si Victor, gayunpaman, hindi madali. Ang mga mata ni James ay makitid. Hindi siya nabilanggo ng 5 mga emperador ng landas. Ipinaliwanag ni Victor, pinakamahusay na alagad ni Lord Tai. Bukod dito, ang Wait Arapath ay personal na hinirang siyang maging batas ng mga landas. Ang 5 landas ng mga emperador ay maaaring magkaroon ng isang mas mataas na katayuan kaysa sa kanya. Gayunpaman, kakailanganin nilang maging handa na harapin ang mga kahihinatnan bago ilagay ang kanilang mga kamay kay Wesley. Mas nadama si James matapos makinig sa tugon ni Victor. Samantala, ang Victor ay nakipag-ugnay sa isang macantab na bola ng enerhiya at itinuro ito kay James. Nais ni Wesley na ipasa ko ito sa iyo. Ang impormasyon sa lahat ng iba't ibang mga puwersa, magsasaka, at ang mga ranggo ng mga magsasaka mula sa 40th langit ay nakaimbak dito. Kinuha ni James ang bola ng enerhiya at naimbak ito ng ligtas. Inayos ni Victor si James na may matinding titig. Pangalawa, nais ni Wesley na ipaalala sa iyo na maging maingat sa Morgoth. Gayon din, kailangan mong maging handa para sa paghihiganti ni Yrria. Hindi siya isang taong tumatanggap ng pagkatalo ng maayos.
Maaaring bigyan ka niya ng isang nakamamatay na suntok kapag hindi mo ito inaasahan. Walang sinabi si James. Naisip niya na maaaring hindi nag-aalala si Wesley kung maaari nilang ipaalam sa kanya ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Yeria. Pangatlo, ito ay tungkol sa mga hindi karapat-dapat na sekta at paksayon. Nagpatuloy ang Victor, ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit lihim akong naglakbay dito. Ang mga mata ni James ay tumigas sa pagbanggit ng mga pangkat na iyon. Dumating ba sa iyo ang kanilang mga kalalakihan? Tanong ni Victor. Hindi sinagot ni James ang tanong niya. Sa halip, tinanong niya, napansin mo rin ba ang kanilang mga paggalaw? Hindi namin. Una, bumantong hininga si Victor. Gayunpaman, tungkol sa isang panahon na ang nakaraan, ang dalawang emperador na nangunguna sa 36 na hindi karapat-dapat na sekta at 72 unorthodox na paksayon ang nagpadala ng kani-kanilang mga clone sa 49 na langit upang matugunan ang aking Panginoon. Hindi sinasadya ni James na hininga ang kanyang paghinga nang marinig iyon. Bakit ang dalawang emperador mula sa mga sekta na hindi karapat-dapat at paksayon ay nais na matugunan ang Taichu? Hindi ba sila mahuli? Sinabi ni Victor sa isang mababang tinig. 3 tao lamang ang nakakaalam sa pangyayaring ito. Sila ang aking Panginoon, ako, at ikaw. Hindi natin hahayaan ang ibang kaluluwa na malaman ito. Binigyan ng kaunting tumango si James. Nag-aalala ba si Sir Zailoria Taichu na maaari itong mansang kanyang reputasyon? Iyon lang ang isa sa mga dahilan. Pinakawalan ng Victor ang isang malalim na buntong hininga. Susuriin kanila bilang pinakamalaking kaaway ni Zymergy. Panipi. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang mga tuwiran kay James. Alam kong wala kang interes na maging isang napili o maging pinakamataas na landas. Gayunpaman, hindi mo maiiwasan ito. Iyon ay maliban kung ikaw at ang lahat na pinapahalagahan mo, na kung ano mismo ang nais ng aming mga kaaway. Tumingin si Victor sa langit. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, may kaunting mga banal na nilalang mula sa 49 na langit na sumusuporta sa iyong kadahilanan. Nasaksihan nila ang bawat galaw mo at pinakinggan ang sasabihin mo. Mabuti kung hindi mo nais ang posisyon ng kataas-taasang landas. Gayunpaman, hindi mo maaaring hayaan ang mga kalalakihan na ito, na may mataas na pag-asa para sa iyo, pababa. Sapat na. Pinutol siya ni James. Ilan sa 5 landas ng mga emperador ang susuportahan sa akin? 2. Mahigpit na sumagot si Victor, gayunpaman, hindi sila maimpluwensyahan tulad ng iba pang 3 mga emperador ng landas. Gayunpaman, ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang ipagtanggol ka. Panipi. Nahulog ulit ang tingin niya kay James. Mangyaring ibigay kung ano ang sasabihin ko ng isang seryoso at maingat na pag-iisip. Ang paglitaw ng mga unorthodox na sekta at paksayon ay isang bitag na inilatag para sa iyo. Sinabi ni Victor na walang pasubali. Kung tama ang aming mga hula, malapit ka nang ma-infiltrate ang mga hindi karapat-dapat na sekta at paksayon. Kung gayon, makumbinsi mo rin ang mga kalalakihan na salakayin ang 49 na langit o magdulot ng salungatan sa kanilang mga miyembro. Hindi mahalaga kung ano ang pipiliin mong gawin, matapos ito sa sandaling magpasya kang sumali sa mga sekta at paksayon ng unorthodox. Mawawalan ka ng pamagat ng napili at maituturing na kaaway ng lahat. Lahat sila ay hahatulan ka sa pagiging isang demonyo. Panipi. Isang malalim na nakasimangot na noo ni James. Ang lahat ng ito ay tunog tulad ng isang balangkas ngayon sa impormasyon ng Victor. Sa ibabaw, ito ay si Yeria, na naglabas ng mga miyembro ng mga sekta at paksayon ng unorthodox. Gayunpaman, maaari ba itong maging isang bitag na itinakda ng mga mula sa 49 na langit? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6935. Ang sitwasyon ay nakakuha ng trickier para sa amin, James. Tiningnan siya ni Victor. Ang pagpapakawala ng mga hindi karapat-dapat na sekta, at mga paksayon, lalo na, ay maaaring magdala ng lubos na kaguluhan at pagkawasak ng unilaterally sa mga nasa Zymergy at lahat ng nabubuhay na nilalang. Magiging sanhi pa rin sila ng isang ruckus sa Zymergy kahit na hindi mo sila sinamahan. Panipi. Sino ang naglabas ng mga hindi karapat-dapat na sekta at mga pangkat ng paksayon? Nakagambala muli si James, napatingin ka ba dito? May kasangkot ba si Xanthocus?
Umiling-iling si Victor. Sinisiyasat pa rin namin iyon. Ngayon. Iyon ang problema. Hindi sinabi ni James, tunay na magagawa mo ba na magawa iyon? Ang 5 landas na emperador ay may pinakamataas na katayuan at kapangyarihan sa Zymergy. Kasalukuyan, maaari mo bang malaman kung alin sa kanila ang mga masasamang tao sa ilalim ng mga kondisyon? Kahit na ginawa mo, ang pangkat mo ay may kakayahan at pagpapasya na paksain ang mga kalalakihan. Ang mga tanong ni James ay nagbigay ng Victor na walang pagsasalita. Sa aking paglalakbay upang maperpekto ang aking paglilinang, marami akong kaibigan. Nagpatuloy si James, gayunpaman, nananatili pa rin ako sa aking mga paniniwala kahit ngayon. Mas gugustuhin kong umasa sa aking sarili sa halip na ang iba upang makamit ang aking mga hangarin. Gayun din, mas gugustuhin ko ang aking mga kasanayan at kapangyarihan kaysa sa kung ano ang sinasabi sa akin ng iba kung ano ang dapat kong gawin. Ngumiti si Victor. Naisip niya kung ano ang sasabihin bago pumunta rito. Gayunpaman, alam ni Victor mula sa sandaling nakilala niya si James na ang kanyang paghahanda ay walang saysay. Matapos ang isang maikling pagpos, pinagsama niya ang isang halved orb na nagniningning kasama ang wama banal na ilaw sa kanyang kamay. Nakita ni James ang bagay at sumimangot ng bahagya. Alam kong hindi ko makumbinsi ang isang tao tulad mo na may matatag na paniniwala. Tumingin si Victor mula sa orb. Sa makatuwid, nais kong magmungkahi ng isang deal gamit ang perlas na ito. Marahil ay nakikilala mo ito dahil mayroon ka ng Xyloria Taichis, Xyloria Tertes, at mga perlas ni Xyloria Taishi. Maikli ka pa rin sa 2 sa 5 espiritu. Iyon ang kalahati ng isang perlas. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Kailangan ng aking Panginoon ang iba pang kalahati upang makatulong na subaybayan ang mga bagay sa 49 na langit sa ngayon. Makatuwiran lamang iyon, di ba? Tumugon si Victor, bukod, ang Xyloria Taishi, Terta, at Taichi ay namatay. Sa kabaligtaran, buhay pa rin ang aking Panginoon. Ang kalahating perlas na ito ay katumbas at kahit na mas mahusay kaysa sa mga 3 perlas na iyong pinagsama. Ito ay sapat na mabuti para sa iyong 5 pagsasama ng espiritu. Panipi. Nagbigay ng kaunting pag-urong si James. Kaya, ano ang nasa isip mo para sa pakikitungo? Ibigay ang 2 sa mga napiling, ang 2 emperador, Yeria, at Morgoth sa akin. Dumating hiniling ni Victor ng diretso, bilang karagdagan, mangako ka na huwag lumapit sa mga miyembro ng mga hindi karapat-dapat na sekta at paksayon. Itinaas ang mga browser ni James. Isang enigmatic na ngiti ang naglaro sa kanyang mukha. Wala kang gamit para sa mga bihag na iyon. Mahinang bamantong si Victor. Kung samasang-ayon ka sa pakikitungo, maaari naming gamitin ito upang ihinto ang mga alingawngaw na inaakusahan ka ng pakikipagtulungan sa Morgoth upang makapinsala sa mga napiling mga at emperador. Maaari ka ring suportahan ng aming mga tao sa pamamagitan ng pagsasabi. Maaari kang magkaroon ng 2 napiling at 2 emperador. Nagsimula si James. Gayunpaman, hindi ako samasang-ayon sa natitirang kahilingan mo. Panipi. Nagretort si Victor, ikaw. Si Morgoth ay aking kaibigan, samantalang si Yeria ang aking kaaway, sabi ni James sa isang mahigpit na tinig, hindi ako kailanman tatalikuran sa isang mabuting kaibigan. Sa kabilang banda, hindi ko mapapatawad ang nagawa niya sa mga taong pinapahalagahan ko. Hindi ko mababago ang aking isipan tungkol dito. Dahan-daang ipinikit ni Victor ang kanyang mga mata. Ito ay lumitaw na siya, Wesley, at ang Xyloria Taichi ay may kaunting pag-unawa sa karakter ni James. Si James ay isang taong mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang disiplina at gawin ang naramdaman niyang tama. Naniniwala siya sa kahalagahan ng pagkakaroon ng malaking kapangyarihan. Bamantong hininga muli si Victor, babaguhin ko ang mga termino, kung gayon. Bilang kapalit ng perlas, lihim na dadalhin kita sa 49 na langit. Maaari mong mahanap ang mga sagot sa mga tanong na mayroon ka ng lahat habang ito. Ngumiti lang si James at walang sinabi. Noon lang, ang Primordial Spirit Tablet ng Taishi na lumulutang sa hangin ay maliwanag na lumiwanag sa mga makukulay na ilaw. Ang mga ilaw ay lumabo at nawala ng ilang segundo mamaya. Nakakaintriga, ang tablet ay nagbago sa isang mapurol, ordinaryong bato.
Sa paghusga sa nangyari, masasabi ni James na matagumpay na pumasok si Silver sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Kinuha din niya ang Primordial Espiritu Tablet sa kanya. Gamit nito, si Zymer G ay nawalan ng kabutihan si Taishi. Samantala, pinakawalan ni Victor ang isang malalim na buntong hininga. Binabati kita, James. Nakakuha ka ng buong suporta ni Taishi. Gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo na ang tanging paraan upang malutas ang krisis. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6936. James dahan-daang itinaas ang kanyang kamay sa sandaling iyon. Victor, nagpapasalamat ako sa iyong payo, at naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin. Alam ko na ito ay isang dahilan lamang kapag sinabi mong nag-aalala ka na mahuhulog ako sa bitag. Ang talagang nababahala mo at ang iba ay maaaring bumaba ako sa maling landas, tumalikod sa mga turo ng landas, at maghimagsik laban sa pamamahala ng pangkat ng iyong Panginoon. Ang katotohanan na ako at ang mga unorthodox sect at mga miyembro ng paksayon ay maaaring maging mga demonyo ay sa halip ay nakababahala rin. Ang mga mata ni Victor ay nakabulok sa pagkabigla. Alam niyang tiyak na makarating si James sa mga conclusion na ito sa lahat ng kaalaman at karanasan sa huli. Gayunpaman, hindi niya naisip na sasabihin lang ito ni James. Malakas, magiging demonyo na ako kung may bisa ang iyong mga alalahanin. Ipinagpatuloy ni James, para sa mga taong iyon mula sa mga sekta at paksayon ng hindi karapat-dapat, mayroon silang mga nakakatakot na pagpapakita at kakaibang pamantayan sa kagandahan. Gusto ko ng magagandang bagay, kaya hindi ko ito matiis. Sa makatuwid, nais kong hilingin ang iyong tulong upang maipasa ang aking mensahe sa mga banal na nilalang na sumusuporta sa akin. Maaaring magkaroon tayo ng parehong mga layunin, ngunit ang bawat isa ay malayang gumawa ng mga bagay sa aming sariling paraan. Pinakamahalaga, kailangan nating hawakan ang ating mga paniniwala. Maaari tayong maging nababaluktot at malikhain sa ating mga pamamaraan, at isinasagawa pa rin ang mga paraan ng landas sa kanila. Walang mga patakaran na nagsasabi na ang landas ay isang hanay ng mahigpit, na ayos na mga patakaran. Ang bawat nabubuhay na nilalang ay may sariling interpretasyon ng landas, at upang kumilos dito ay sundin ang puso ng isang tao. Mabuti kahit na ang mga banal na nilalang na iyon ay nagpasya na maniwala sa mga alingawngaw at itigil ang pagsuporta sa akin. Ang mahalaga ay hindi ko kailanman pinapayagan ang mga taong nagtitiwala sa akin. Nang matapos si James, inilagay ni Victor ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tinitigan ang langit. Nagkaroon lang siya ng isang nakamamatay na pagsasakatuparan. Sa wakas ay nagkaroon ng magaspang na pag-unawa sa Victor ang karakter ni James. Si James ay hindi isang tao na maaaring makagapos ng mga responsibilidad ng mga posisyon ng napili at ang kataas-taasang landas. Ang tunay na nais niya ay mabuhay ng isang masaya, hindi magkakaugnay, at walang malasakit na buhay. Iyon ang ibig sabihin ng landas sa kanya. Inisip ng Victor ang landas ni James ay maaaring maging landas na mahahanap ng lahat ng mga nilalang ang pinakamahirap na maunawaan ngunit nais pa rin. Sa kabilang banda, pinagsama ni James ang 4 na bola ng enerhiya ng kaluluwa malapit sa Victor. Kumuha ka ng malaking panganib sa pamamagitan ng paggawa ng isang paglalakbay dito upang matugunan ako ng lihim. Lubos akong nagpapasalamat para doon. Kaya, hindi ko hahayaan kang mag-iwan ng walang kamay. Ang 2 napili at 2 emperador ay nakapaloob sa mga bola ng enerhiya ng kaluluwa. Dapat mong dalhin ang mga ito sa iyo. Kunin mo rin ang kalahating Xyloria Taichu Pearl. Makukuha ko mismo ang buong perlas mula kay Sir Taichu nang makilala ko siya mamaya. Si Victor ay may isang nakasisilaw na pagtingin sa kanyang mukha habang tinitigan niya ang 4 na bola ng enerhiya. Hindi niya naisip na gagawa ng ganito si James. Ang kanyang kabaitan at kabutihang loob na ginawa ng Victor ay tila maliit. Labis siyang nahihiya. Panahon na upang pumunta ka. Itinaas ni James ang kanyang mga kamay upang mabatak ang kanyang kalamnan ng kaunti. Ang mas mahaba mong manatili, mas mataas ang panganib ng mga ito na mahuli ka rito. Panipi. Si Victor ay nag-snap mula sa kanyang paggalang at yumoko kay James. Pagkatapos, inalis niya ang 4 na bola ng enerhiya ng kaluluwa at ang half Xyloria Taichu Pearl. Nang walang pagpos, bumaril si Victor sa kalangitan. Malapit na rin si James na umalis sa lugar. Bigla,
Narinig niya ang tinig ni Victor na tumunog sa puwang. James, sa wakas naiintindihan ko ngayon kung bakit handang ipagsapalaran ni Wesley ang lahat ng mayroon siya para sa iyo. Marami na akong nakakuha mula sa aming pagpupulong. Kahit na ang lahat ay hindi naniniwala sa iyo, ako at si Wesley ay palaging magtitiwala sa iyo. Sa sandaling iyon, ang isang nakasuot ng sandata na kumikinang na may banal na ilaw ng wama ay nagmula sa kalangitan. Ito ang nakasuot ng Solotl. Hindi lamang maprotektahan ka mula sa mga pag-atake ng ranggo ng Declan Mahayana, ngunit maaari rin itong itago ang aura ng may-ari kapag suot nila ito. Ang hitsura ng sandata ay maaari ring magbago ayon sa iyong mga pangangailangan. Mayroon pa rin kaming mahabang paraan upang makamit ang aming mga layunin. Inaasahan kong makita ka muli. Tumangala si James at nakita ang Victor na nagbabago sa isang bola ng wama banal na ilaw at lumipad palayo. Ang Solotl Armor. Ito ay itinuturing na pangalawang pinakamahusay na item ng lahat ng mga kayamanan. Lysia chuckled. Nakatanggap lang kami ng isang kamanghamanghang, Master. Panipi. Ang mga mata ni James ay kumandat habang tinitingnan niya ang sandata. Hindi pa siya nakakahanap ng isang paraan upang ayusin ang Eurus 1 Genesis Bell, na nabali sa kaharian ng Chronotia. Ang sandata ay madaling gamitin dahil maaaring gumamit si James ng isang pansamantalang kapalit. Nagpatuloy si Lysia. Ang mas kamangha-mangha ay nakakuha ka ng pagkilala sa Victor, Master. Ang tunay na paggalang na mayroon siya para sa iyo ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan sa mundo. Panipi. Tumagilid si James. Maaaring siya ay magalang ngayon. Hindi. Umiling-iling si Lysia. Ang nakasuot ng Solotl ay isa sa pinakahusay na pag-aari ng Taichu sect. Ang Victor, ang paboritong alagad ni Taichu, ay nagpapanatili sa sandata mula nang siya ay pumasok sa sekta ng Taichu. Bumagsak si James nang makinig ng marinig ang mga salita ni Lysia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6937. Sa kabilang banda, isang sinag ng wama banal na ilaw ay lumiwanag sa isang lugar sa loob ng ipinagbabawal na dugo ng Historial Land, na pinupuno ang puwang ng mga makukulay na ilaw. Ms. Taishi. Bukas ang mga mata ni Thea. Si Thea ay nasa loob ng ipinagbabawal na dugo sa isang nakaupo na posisyon. Mukhang nagulat siya. Inaasahan ko na hindi ako nakakaintriga, isang boses ang sumigaw sa hangin. Mabilis na bumangon si Thea at yumuko ng bahagya. Pagbati kay Ms. Silver. Ikaw ang Panginoon ng lugar na ito, samantalang narito ako upang humingi ng proteksyon. Silver chuckled. Hindi mo na kailangang maging formal sa paligid ko. Si Thea ay bahagyang nag-flush habang siya ay dumiretso at tumingin paitaas. Tulad ng malapit na siyang magsalita, isang makintab na bola ng enerhiya na binaril mula sa mapagkukunan ng Wama Divine Light at mabilis na pumasok sa katawan ni Thea. Ang isang napakalaking halaga ng enerhiya ay napuno ang kanyang katawan sa susunod na instant. Si Thea ay nagmadali na naupo at nakatuon sa pag-channeling ng enerhiya upang mapahusay ang kanyang paglilinang. Unti-unti, ang purplish red light na sumisid mula sa kanyang katawan ay pinalitan ng mga makukulay na ilaw. Ang mga ilaw ay tila itinaas si Thea ng dahan-dahan sa hangin. Lahat ay naghahanap para sa Hokon na nagmula sa Zen. Ang isa ay madaling makapasok sa landas ng demonyo o makahanap ng landas sa loob ng landas. Habang binanggit ni Taishi ang mga pariralang iyon, maraming mga beam ng banal na ilaw ay nagmula sa iba't ibang direksyon at nakatuon sa Thea. Sa loob ng ilang segundo, ang Thea ay naka-encode sa isang napakalaking globo ng ilaw. Maya-maya pa, ang agonized na sigaw ni Thea ay nagmula sa loob ng ilaw na orb. Kasabay nito, ang pagpasok ng enerhiya na nagbibigay ng madilim, malisyosong auras ay nakatakas mula sa light orb at lumusot sa ipinagbabawal na dugo. Ang marahas na panginginig ay nanginginig sa buong puwang. Maging sina Stephen at Luco, na nagbabantay sa mahusay na lupang pangkasaysayan, ay dumating sa labas ng ipinagbabawal na dugo upang siyasatin matapos ang pagpili sa mga panginginig. Makakakita sila ng maliwanag na makukulay na ilaw na may hawak sa lahat ng madilim, malisyosong enerhiya at naririnig ang kanyang mga hiyawan. Ito ay isang nakababahala na paningin. Parang naruroon si Ms. Silver, sabi ni Luco. Makakatulong si Ms. Silver na alisin ang Irgia aura sa Madam Thea. Hindi sinasadya na hinawakan ni Stephen ang kanyang hininga.
Sa pamamagitan ng paraan, paano pumasok si MS Silver nang hindi namin napansin. Si Luko ay nanatiling tahimik na may nakamamanghang hitsura sa kanyang mukha. Noon lang, 2 bola ng light shot na nakaraan sina Stephen at Luko. Sila ang mga batang homeroom. Pinasok nila ang ipinagbabawal na dugo ng dugo, na kung saan ay naiilaw ng mga makukulay na ilaw na pinakawalan ni Taishi, at malayang gumala-gala. Ang mga browser ni Stephen ay twitched. Zuriin, Lyle, bumalik ka rito. Hayaan silang maging. Nahuli ni Luko ang braso ni Stephen. Hindi mapapahamak sila ni MS Silver. Ang pagsigaw at pag-ungol ni Thea ay tumagal ng maraming panahon. Sa wakas ay tumigil siya sa pagsigaw ng pangalawa, ang pangwakas na bakas ng Ergia aura ay tinanggal sa kanyang katawan. Buksan. Sa utos ni Taishi, ang nakapalibot na mga makukulay na ilaw ay lumipat at nagtipon sa paligid ng Thea, kung saan ang mga ilaw ay mabilis na nasisipsip sa kanyang katawan. Kalaunan, ito ay mapayapa muli sa ipinagbabawal na dugo ng dugo habang ang mga ilaw ay lumabo. Ang Thea ay nag-aalis ng kalagitnaan ng hangin sa isang nakaupo na posisyon, dahan-daang umiikot at kumikinang sa banal na ilaw ng Wama. Nawala niya ang nakakagulat, malevolent aura mula kanina. Sa halip, mayroon na ngayong isang dalisay at banal na kapaligiran kay Thea na lalo siyang lumiwanag. Clop, sa pamamagitan ng isang mapurol na thump, isang ginang sa isang puting balabal ang bumagsak sa lupa. Ang ginang ay hindi isang solong onsa ng lakas na naiwan sa kanyang katawan. Binuksan ni Thea ang kanyang mga mata sa sandaling iyon. Lumapag siya sa lupa at nagmadali upang tulungan ang ginang. MS Silver, bakit mo ito ginawa? Habang itinaas ni Taishi ang kanyang ulo, isang napakalawak na halaga ng likas na enerhiya ang makikita sa lugar kung saan natagpuan ang mukha ng isang tao. Mahigpit niyang hinaplos ang kamay ni Thea at sinabing, huwag kang masiraan ng loob, Sihin Governor. Dapat kang maging masaya. Masaya ako tungkol dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,938. Thea ay tumugon, ako. Wala akong pagkakataon na maipasa ang aking kaalaman sa isang tao hanggang ngayon. Ipinaliwanag ni Taishi, sa wakas ay ginawa ito ngayon. Bukod dito, ikaw ang pinakahuling outside na buhay pa. Talagang pinarangalan ako. Panipi. Hinawakan ni Thea ang kanyang kamay. Parin, ang iyong. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Umiling-iling si Taishi. Nagtataglay ako ng pinakaunang anyo ng likas na enerhiya. Ito ay sapat na para sa aking pananatili sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Iba ito para sa iyo, bagaman. Kailangan mong lumabas at sumali sa labanan. May pananagutan ka sa pag-save ng lahat ng nilalang at pagtulong sa misyon ng iyong asawa. Ang paglilinang at kapangyarihan ay simpleng kailangan ko upang patuloy na mapabuti ang aking sarili. Sa pagiging si James ay naging Panginoon ng lahat ng mga mundo sa lalong madaling panahon, hindi ako makakamit ng mga bagay. Panipi. Malumanay na pinunasan ni Taishi ang mga luha na dumadaloy sa mga pisngi ni Thea. Kayong dalawa ay isang kaibig-ibig na mag-asawa na nagdusa ng labis na sakit at kahirapan na nilikha ng landas. Ngayon, ang iyong paglilinang ay lumampas sa James. Hindi kasama ang 5 mga emperador ng landas at ang 2 pinakamataas na espiritu, medyo walang tugma ka. Gayunpaman, dapat kang umalis ngayon upang matulungan ang iyong asawa na malampasan ang isang krisis. Tapos na kung gumawa siya ng mga maling desisyon. Ang puso ni Thea ay hindi nakuha ng isang matalo. Si James ay dapat na mag-sneak sa Zymergy upang hanapin ang nalalabi sa 5 espiritu. Nahuli na ba siya ng mga taong iyon mula sa 49 na langit? Tinanong niya kaagad, MS Silver. Dapat itong Master, ngayon, nag-ambala si Taishi. Oh, Master, masasabi mo ba sa akin ang higit pa tungkol sa krisis na si James ay nakaharap sa oras na ito? Tanong ni Thea. Ito ang mga hindi karapat-dapat na sekta at paksayon. Sumagot si Taishi, ang paghusga mula sa kanyang mga nakaraang aksyon at pag-uugali, tiyak na susubukan ni James na siyasatin ang mga pangkat na iyon. Gayunpaman, maaaring may mga kahihinatnan kung susubukan niyang i-infiltrate ang mga hindi karapat-dapat na sekta at paksayon. Nanlaki ang mga mata ni Thea. Ito ba ang mga hindi karapat-dapat na sekta at paksayon o ang bitag na itinatag ng mga mula sa 49 na langit na magiging banta kay James?
Pareho silang mga banta. Bumantong hininga si Taishi. Tandaan mo lang ito. Kahit sino ay maaaring makapasok sa mga unorthodox na sekta at paksayon, kasama ka, ngunit hindi siya. Si James ay isang napili, pagkatapos ng lahat. Panipi, tumahimik si Thea nang marinig iyon. Alam ko kung ano ang iyong pinag-aalala. Magaan si Taishi sa kanyang balikat. Panipi. Sa makatuwid, kailangan mong malaman na patawarin ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Tingnan mo siya at pag-usapan ang mga bagay. Ang kanyang layunin ay upang makumplito ang pagsasama ng 5 espiritu at pagbutihin ang kanyang paglilinang. Hindi niya dapat subukan na maghukay ng mga unorthodox na sekta at mga lihim ng paksayon o pagrailang sa mga taong iyon upang salakayin si Zymergy. Pagkaraan ng isang maikling sandali, pinakawalan ni Thea ang mga kamay ni Taishi at tumalikod. Lantaran, ang hiniling niyang gawin ay 10 beses na mas mahirap kaysa sa kanyang pagdaan sa isa pang muling pagkakatawang tao. Ito ay dahil si James ay napakaproteksyon sa kanya. Hindi niya hahayaan na kunin ni Thea ang kaunting panganib. Isinasaalang-alang pa ni Thea kung dapat ba niyang patumbahin lamang si James upang pigilan siya na pumasok sa mga hindi karapat-dapat na sekta at paksayon. Pagkatapos, inutusan niya muli ang kanyang tingin kay Taishi. Master, mayroon akong paglilinang ng isang Declan Mahaya na ranggo ng ranggo ngayon. Hindi iyon lahat, sumagot si Taishi, mayroon ka ring 2 milyong mga entrepok na halaga ng paglilinang na hiniling ko kay James na ilipat din sa iyo. Hindi ka ordinaryong Declan Mahaya na ranggo ng ranggo. Tumango si Thea, dapat sapat na upang pakinggan siya. Si Taishi ay hindi nagsalita ng kanyang tugon. Master, maghanda ako ng isang lugar para manatili ka. Inabot ni Thea ang braso ni Taishi. Panipi. Mayroong. Ayos lang. Si Taishi ay kumalas sa kanyang kamay nang walang pasubali. Dapat kang pumunta at makipag-usap sa sense kay James. Huli na kung hindi ka magmadali at hanapin siya kaagad. Tumahimik sandali si Thea bago kumuha ng ilang mga hakbang at yumuko ng malalim kay Taishi. Pagkatapos, tinignan niya sina Zuriin at Lyle, na lumilipad sa hangin, sandali. Sa pamamagitan ng kanyang mga kamao na mahigpit na clench, nag-teleport si Thea at nawala mula sa lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,939. Ito ay nakagagalit at masigla sa loob at labas ng palasyo ng batas sa 40th langit. Ang lahat ng mga pinuno at higit na mahusay na mga magsasaka mula sa iba't ibang mga grupo at mga templo na nakabase sa at sa ibaba ng 40th langit ay makikita doon. Gayunpaman, si Wesley, ang batas ng mga landas, ay umalis sa 49 na langit. Ang palasyo ng batas ay dapat na hindi ginagamit. Gayunpaman, ang isang mahiwagang grupo ay tila lumitaw at kinuha ang pagmamay-ari ng palasyo. Inangkin ng pangkat na nagmula sa isang lugar sa itaas ng 49 na langit. Ipinahayag nila ang kanilang sarili na ang tunay na landas. Kinakatawan nila ang landas na mas malakas at mas tunay kaysa sa landas ng Waitara. Ang mga kalalakihan na ito ay nagbigay pa sa kanilang sarili ng isang malagkit na pangalan, ang panghuli landas ng Cosimienor. Hindi lamang nais nilang mamuno sa lahat sa loob at sa ibaba ng 40th langit, ngunit hiniling din nila ang lahat na sundin ang panghuli na landas ng Cosimienor at tren gamit ang kanilang teorya at pamamaraan. Sa una, ang mga templo at paksayon na na-target ay tutol dito. Sa kasamaang palad, wala silang sapat na lakas tao, lalo na ang mga piling tao na magsasaka, upang labanan. Nawalan sila ng maraming mga magsasaka sa ranggo ng Soma Declan nang salakayin sila ni James. Ang isang dugo ay kung ano ang kinakailangan upang gawin ang mga nasa loob at sa ibaba ng 40th langit na sumuko. Bukod dito, ang ilan ay nagtaksil sa kanilang sariling mga tao at tumulong sa panghuli na landas ng Cosimienor upang sakupin ang kontrol ng rehiyon na iyon. Ngayon ang araw na ang panghuli landas ng Cosimienor ay gumawa ng kanilang debut mula nang sila ay nasa kapangyarihan. Mayroong 3 mga anunsyo sa partikular mula sa kanila na nakakuha ng pansin ng lahat. Una, ang 2 mahiwaga, malakas na landas ng Masters mula sa panghuli na landas ng Cosimienor ay dadalo sa kaganapan at magbibigay ng pag-uusap tungkol sa mga landas. Pangalawa, ang panghuli landas ng Cosimienor ay pipili ng isang taong may kakayahang at hihirangin silang maging kanilang emperador ng landas.
Ang landas ng emperador ay hahawak ng pinakamataas na posisyon sa panghuli na landas ng Cosmienar, na darating lamang sa pangalawa sa dalawang masters ng landas, at nangunguna sa kanilang mga miyembro. Pangatlo, mag-set up sila ng mga arena para sa iba't ibang mga ranggo at hayaan ang mga miyembro na lumaban upang masecure ang mga bukas na posisyon sa panghuli landas ng Cosmienar. Kailangang alisin ng mga kalahok ang lahat ng mga kalaban na itinalaga sa kanilang nais na posisyon. Ang mga mula sa loob at sa ibaba ng 40th langit ay nagagalit pa rin tungkol sa pagkatalo. Gayunpaman, naiintriga sila ng pribilehiyo na dumating kasama ang nabanggit na mga kondisyon. Pagkatapos ng lahat, hindi sila sigurado kung ang batas ng mga landas ay makakabalik sa 40th langit. Tiyak na hindi lamang nila may iwan ang posisyon ng pinuno para sa kanilang rehiyon na walang laman. Ang panghuli na landas ng Cosmienar ay hindi rin tinukoy na ang mga kalahok ay dapat gumamit ng kanilang landas sa mga tugma. Iyon ay nagbigay sa kanila ng maraming kalayaan sa kanilang mga taktika sa labanan. Ito ay ang perpektong pagkakataon para sa lahat na maging isang tao na mahalaga at maimpluwensyang. Sa isang sulok sa labas ng palasyo, ang isang ginang na nakasuot ng lahat ng itim na may tanging mga mata na tulad lamang ng mga mata na ipinahayag ay naghahanap ng kaliwa at kanan ng madalas. Isang bata, gwapong lalaki ang nakaupo sa tabi niya. Dahil hindi niya sinubukan na itago ang kanyang magandang hitsura at akma na katawan, ang lalaki ay nakakaakit ng atensyon ng hindi mabilang na mga babaeng magsasaka. Ang ilang mga kababaihan ay kahit na matapang na lumakad hanggang sa lalaki at nakikipag-away sa kanya. Nakalulungkot, gumawa lamang sila ng isang tanga sa kanilang sarili habang ang tao ay hindi nagbigay ng isip sa kanila. Ang kakaibang babae at ang gwapong lalaki ay walang iba kundi sina Lizia at James, na naglagay ng isang disguise. Ipinagpalagay ni Lizia ang hitsura ni Yeria ayon sa kanilang plano. Gayunpaman, kinasusuklaman niya kung paano mukhang hindi kapani-paniwala si Yeria. Sa huli, nagpasya siyang takpan ang sarili hanggat maaari. Sa kabilang banda, binago ni James ang kanyang hitsura upang magmukhang Morgoth. Bilang karagdagan, ginawa rin niya si Morgoth na pumasok sa kanyang katawan. Sa ngayon, si James ay hindi na ang sikat na tao na nakamit ang tatlong kayamanan ng pagsasama at naganap sa Zymergy. Sa halip, siya mismo si Morgoth. Inilagay din ni James ang nakasuot ng solotl na ibinigay ni Victor at ganap na itinago ang kanyang aura. Kahit na ang 5 landas ng mga emperador ay hindi makikilala sa kanya ng madali. Master, maaari mo na bang takpan ang iyong mukha? Inihatid ni Lizia ang kanyang tinig kay James. Napapagod ako sa paghabol sa mga babaeng ito. Paano ako lalaban sa ibang pagkakataon kung magtatapos ako gamit ang lahat ng aking enerhiya ngayon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,940. James ay kumalas sa loob. Hindi ko kasalanan ang lahat ng mga babaeng ito ay darating sa akin. Ito ay kasalanan ni Morgoth. Si Morgoth ay nasnap sa kanya, paano mo maitutulak ang sisihin sa akin? Kung ibubunyag mo ang iyong tunay na hitsura, ang lahat ng mga kababaihan dito ay mag-iikot sa iyo. Palagi kang naging lalaki ng ginang, at responsable ka sa gulo na ito. Nag-click si James sa kanyang dila. Bakit ka? Sapat na iyon. Pinutol sila ni Lizia. Pareho kayong kaakit-akit, at gwapo, okay. Alam natin yun. Kaya, wala sa amin ang kailangang marinig kayong dalawa na ipinagmamalaki tungkol dito. Panipi. Sagot ni James, ako ay kaakit-akit, samantalang siya ay tama lang. Mapahamak ito. Hindi ko na ito ginagawa. Nasa labas ako dito. Nag-fume si Morgoth, kami ay magkaibigan, ngunit hindi mo. Sige, sapat na iyon. Isa pa ang narito. Huminto si James sa pag-ungol ni Morgoth. Nang matapos siya, isang napakarilag na ginang sa isang puting balabal ang lumakad at huminto bago kinakabahan si James. Ang pisngi ng ginang ay nag-flush ng kulay rosas. Mister, tama ba kung umupo ako sa tabi mo? Bago tanggihan ni James ang ginang, mabilis na sumagot si Morgoth, syempre, ngunit mas gusto ko ito kung nakaupo ka sa aking kandanggan. Kinontrol ni Morgoth ang katawan ni James sa sandaling iyon. Hinailan niya ang ginang na malapit at hinayaan siyang umupo sa kandanggan ni James. Parehong mga mata ni na James at Lizia ay nagulat sa pagkabigla. Maging ang ginang, na lumapit kay James,
ay sumiklab habang siya ay bumagsak sa kandangan ni James. Sa paligid nila, ang iba pang mga kababaihan ay nagseselos at nakakagulat na tumingin sa kanilang mga mukha sa pagsaksi sa nangyari. Ang mga sumubok na makuha ang atensyon ni James na mas maaga ay itinuro sa kanyang direksyon at tsismis sa kanilang sarili. Morgoth, ikaw ay baluktot. Sinusubukan mo bang maghayganti sa akin? Nagpadala si James ng isang paghahatid ng boses sa isang galit na tinig. Yip, ito ang aking paghihiganti. Matapat na tumugon si Morgoth, kung magalit ka ulit sa akin, ilalabas ko ang babaeng ito at makasama ko siya mismo. Ang iyong reputasyon ay mapupuksa magpakailanman. Sa ilalim ng kontrol ni Morgoth, hindi sinasadyang itinaas ni James ang kanyang kamay at sinalsal ang kanyang daliri laban sa baba ng ginang. Ang kanyang pagkilos ay iginuhit ang mga gasps at sumisigaw mula sa kalapit na mga kababaihan. Sa tabi niya, igulong ni Lysia ang kanyang mga mata sa paningin sa harap niya. Nag-click si James sa kanyang dila at ipinadala ang kanyang tinig kay Morgoth. Well, ito ang iyong mukha na ginagamit ko ngayon. Maaari mong gawin ang nais mo, at hindi ito makakasakit sa aking reputasyon. Ganun ba? Morgoth chuckled mischievously. Ano ang ibig mong sabihin? Medyo kinakabahan si James. Ang iyong asawa ay ang may-ari ng Hokon ngayon. Nag-sneak si Morgoth. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya upang itago ang kanyang aura, ang isang tao mula sa Hokon na tulad ko ay maaari pa rin siyang makaramdam. Itinaas ang mga browser ni James. Hindi ba dapat maging sa Great Historial Land na nagsasagawa ng isang closed-door meditation? Paano siya narito? Nag-isip si James.